Sa may dulo ng kaharian sa norte, yung lugar na alanganin na, tinipon ni Duke Ellen, yung parang hepe doon, ang lahat ng tropa niya. Yung buong barkada niya, ready nang makipagbasagan ng mukha sa mga patay na naglalakad na diretsyo sa siyudad. Kaso, pagharap nila, sa sandamakmak na zombie, bigla silang natauhan na parang suntok sa buwanto, lalo na't kasama pa sa mga kalaban yung kinatatakutang undead knight na si Durian. Yung tipong lahat ng makakita sa kanya, nanginginig sa takot. Chismis pa nga, kahit daw 10 mga astig na knight yung kumuyog sa kanya hanggang sa huling hininga, di pa rin daw sure win. Kaya yung mga kawal, nung nakita yon, nagsimula ng magpanik. Sinabihan nila yung duke na, wala na tayong pakasa dito, boss. Atras na lang tayo, mas may chance pa. Feeling ng mga sundalo, mas maganda kung mag-abang na lang sila sa loob ng pader kesa harapan na makipagrambulan sa mga zombie. Kaso, gets naman ni Duke yung kaba nila, kasi kahit siya takot din. Pero sinabi niya sa mga tao niya na basag na pala yung pader sa norte. Sila na lang daw ang huling pader. Pag nakapasok yung mga undead sa gate ng siyudad, game over na ang lahat. Ang buong bansa, sabi ni Ellen sa mga sundalo niya. Kahit anong gawin nyo o paano nyo man gawin, kailangan nyo lang siguraduhin na mapipigilan natin tong hukbo ng mga zombie. Tapos bigla na lang, may epal na rider na dumaan. Ang bilis, nilampasan lang yung mga tropa at sumugod, diretsyo sa mga zombie. Nagulat yung mga sundalo, nagtaka kung sinong may saltik ang susugod sa mga undead. Nang walang kaingat-ingat, bigla, nagets nila na si Uriny Rocks pala yun. Yung pinadalang tulong galing sa South, sa Marquisate of Rocks. At mukhang itong walang pakialam na rider na si Uriny Rocks ang bida sa kwentong to, at nakikipaglaban siya. Gamit lang ang mga punyal. Alam naman nilang may skill si Uriny, pero nag-aalangan yung mga sundalo kung may binatbat ba siya laban kay Durian. Sa isip nila, asa namang matatalo yang si Durian ng mga punyal lang. Pero bago pa man sila matapos sa pag-iisip, pinatamaan na ni Uriny yung undead knight gamit ang punyal niya, sa pool sa ulo ni Durian. Yung ulo na hawak-hawak lang nito sa kamay. Nakakagulat, biglang tumalsik yung ulo, tapos nagsimulang parang kandilang matunaw si Durian. Dahil dun, lahat sila tulala, ayaw maniwala sa nangyayari sa harap mismo nila. Pero di pa tapos si Uriny. Nagpatuloy lang siya sa paghagis ng mga punyal sa mga zombie na sundalo, at isa-isa, para silang yelong natunaw. Sa isang kisap mata, mag-isang nakatayo si Uriny habang lahat ng nasa harapan niya ay naging alikabok na lang. Yung mga sundalong nanonood, sinasampal ang sarili nila para magising mula sa kung anong panaginip man sila, pero na-realize nilang totoong-totoo. Nagtaka tuloy sila kung si Uriny ba ay isang santo na pinababa ng langit para sagipin sila. Narinig ni Uriny na tinawag siyang santo, at napatawa na lang siya kasi ang layo-layo nun sa katotohanan. Pagkatapos niyang talunin yung mga undead, tinek ni Uriny yung stats niya sa status screen niya. Mula sa info doon, sa status screen, nalaman niyang nakakuha pala siya ng mga experience point. Mukhang gumamit siya ng lason na tinatawag na Firebone Mountain. At hindi to basta-bastang lason, kayang tunawin kahit yung pinakautak ng buto ng mga undead. Dahil kalalapat lang ni Uriny noon, nakakuha yung lason ng sandamakmak na experience. Wala namang pakialam si Uriny kung sa kanya lahat mapunta, basta may silbi sa kanya. 6 na buwan bago ang lahat ng yan, ang bida natin ay biglang nagising at nakita ang sarili sa isang weirdong kwarto. Nakahiga siya sa isang king-sized na kama sa loob ng isang napakasosyal na silid. Bigla na lang may narinig siyang tumawag sa kanya ng young master. Pagtingin niya, may nakatayong magandang babaeng knight sa harapan niya. Pinupuri pa niya sa isip niya kung gaano ito kaganda nang mapansin niyang ang weird ng suot nitong damit. Biglang nagtanong yung knight. Tinanong siya kung ayos lang ba siya. Pero bago pa man siya makasagot, sabi ba naman tatawag daw ng pari. Nang siya ay tatalikod na para umalis, hinabol siya ng tawag ni Uriny, may gusto raw siyang itanong. Kaso, yung kabalyero ay dinedma lang siya at lumabas na ng kwarto. Pagkaalis nung epal, bumangon si Yor sa kama at dumiretso sa salamin. At doon, siya na shock ng todo, napasigaw siya sa inis nang mapagtanto niyang isa siyang tabatsoy na ang pangit ng mukha, yung tipong sarap bigwasan.
Biglang nag-glitch ang utak ni Yor, hindi niya maintindihan kung saan napunta ang dati niyang astig na, panggit ng edad na katawan. Hindi niya matanggap na naging isa siyang pangit at matabang pasaway. Nagsimula na siyang magpanik, iniisip kung bangungot lang ba to o ano. Gusto na lang niyang matulog ulit, baka sakaling paggising niya, balik na siya sa dati niyang katawan. Pagpasok ng pari sa kwarto, kasama niya yung head ng pamilya at yung babaeng kabalyero. Yung head ng pamilya, mukhang demonyo kung makatingin kay Yurine. Hinawakan naman ang pari yung kamay ni Yurine para i-check ang pulso niya. Habang china-check siya, biglang bumanat yung matanda, tinawag si Yurine na isang malaking kahihiyan, at nagtataka pa kung bakit. Siya nagising pa, nginigduhod si Yurine sa takot, iniisip kung sino ba tong nakakatakot na to. Sinubukan namang pakalmahin ng pari, yung matanda, chill lang daw muna kasi kagigising lang ni Yurine at pwede namang bugbugin to sa ibang araw. Chinek ng pari yung katawan ni Yurine. At nagulat na lang na hindi pala siya gaanong napuruhan. Ang totoo, matino naman ang isip niya at wala na lahat ng sugat niya. Sabi ng pari, good news daw, pero kumontra, yung head ng pamilya, at sinabing mas okay pa sanang natuluyan na lang si Yurine. At doon, lalong nag-init ang eksena ng pasigaw na bulyawan ng lalaki si Yurine, sinasabing binugbog daw niya yung nobya niya. Lito na si Yurine sa lahat ng kaguluhan. At tuloy-tuloy lang ang sermon ng matanda, kesyo 19 na taong gulang na raw si Yurine pero wala pa ring kwenta sa buhay. Sumigaw na naman yung matanda, sinasabihan si Yurine na isa siyang palamunin dahil yung kapatid daw niya nagawa ng palabasin ang aura niya. Samantalang si Yurine, wala nang ginawa kundi lumamon at tumaba araw-araw. Pagkarinig niya sa salitang aura, may biglang nag-pop sa isip ni Yurine. Tapos, sinabihan ng matanda si Yor na mag-sorry daw siya pag magaling na siya. Nagtaka si Yurine kung kanino siya dapat mag-sorry, dahil doon, nasigawan na naman siya habang ipinapamukha ng matanda na ang tinutukoy nito ay ang kanyang jowa, si Ilya. Binalaan pa ng matanda si Yurine na lagot siya kapag hindi siya pinatawad ng nobya niya. Napilitan tuloy si Yurine na magtanong ulit para sure kung tama ba ang dinig niya. Inulit ng matanda ang pangalan ni Ilya at sinabihang itigil na niya ang pagbibigay kahihiyan sa pamilyang Rocks. Tinapos ng matanda ang litanya niya sa pagbanggit ng pangalan niya, Yurine. Sa pagkakataong yun, si Yurine ay nakumpirma na ang malagim niyang hinala, at nag-sink in na sa kanya na siya nga si Yurine Rocks. At kung siya si Yurine Rocks, ibig sabihin, yung matanda ay si Marquez Willington Rocks. Narinig to ng matanda at nag-init ang ulo. Agad siyang lumingon para bigwasan si Yurine sa mukha, sabay tanong kung bakit ang kapal ng mukha niyang tawagin ang sarili niyang tatay sa pangalan lang. Tumba si Yurine sa sahig at bago pa man makasuntok ulit si Willington, pinigilan na siya ng pari at ng babaeng bantay. Bagsak pa rin si Yurine sa sahig habang sinisimulan niyang i-replay sa isip niya lahat ng kapalpakan niya sa buhay. Hindi niya matanggap ang nangyayari sa kanya. Bigla siyang nawalan ng malay, umaasang paggising niya. Bumalik na sa dati ang lahat. Pero pagmulat niya, laking gulat niya na nasa parehong kwarto pa rin siya at yung babaeng kabalyero ay nandoon pa rin kasama niya. Nagtaka siya kung bakit hindi pa tapos ang bangungot na to, tapos nilapitan pa siya ng babaeng bantay na may mga tanong. Ano ba namang klaseng tanong yan, kung gising na raw siya? Siyempre, kaya nga niya narinig. Kailangan ni Yurine na makasigurado kung totoo ba tong masamang kutob niya. Tinawag niya yung babaeng guard na si Aaron at, letse, tulad ng kinakatakutan niya, lumingon na yung babae. Tapos kinumpirma niya kay Aaron kung bakit siya nakahilata ngayon, na sinugod niya raw si Ilya kaya siya nabugbog ng malala hanggang sa himatayin. Inamin naman ni Aaron na, akala mo ha, sinugod ni Yurine yung jowa niya sa kwarto, kaso na uno reverse card siya yung nilampaso hanggang sa mag-blackout. Napasapo na lang si Yurine sa ulo niya sa sobrang gulat, parang may nag-flashback na sobrang gulo. Nagtataka naman si Aaron kung anong drama ng lalaki, pero alam ni Yurine na yari na talaga siya. Sa wakas, pilit niyang pinakalma ang sarili at tinanggap ang mapait na katotohanan, na sa kung anong kabaliwang paraan, napunta siya sa loob ng web novel na siya mismo ang nagsulat. Pero ang pinakamasaklap, hindi siya napunta doon bilang bida. Sa lahat ng pwedeng mapuntahan, napunta siya sa kwento bilang yung basurang kontrabida na laging naghahanap ng gulo sa bida.
at may nakakadiring kamatayan sa huli. Nagpanik na naman si Urine, kaya napilitan na si Aaron na tanungin kung anong problema niya. Si Urine naman, napasigaw na lang. Sinasabing napadpad siya sa isang basurang kwento na ni hindi man lang naging webtoon. Yung karakter na si Urine na, sinaniban niya ay isang legit na basura, walang talent, walang skills, at never nag-training. Isa lang siyang tangang kontrabida na. Puro yabang lang dahil sa pangalan ng pamilya niya. Tapos inagaw pa ng bida yung jowa niya. Dahil sa sobrang pikon, sinugod niya yung bida, pero napakalaking katangahan pala. Noon dahil dinurog lang siya nito bago pa man siya patayin, sa isang maduming eskinita. Ngayong nasa katawan na siya ng isang walang kwentang karakter, iniisip ng bida natin kung paano siya makakatakas sa sitwasyong to. Dahil isa tong fantasy world, litong-lito pa rin siya kung ano ba talagang kayang gawin ng Urina na to. Pero, ang lamang niya, alam niya, yung mga sikreto at items na hindi pa nahahanap ng bida. Naisip ni Urine na, ang tanging pag-asa niya ay kumilos na agad. Sinubukan niyang bumangon, pero putya, ang bigat ng katawan niya dahil sa katabaan, at ayun, lagapak siya sa sahig. Dali-daling tumakbo si Aaron para alalayan siya. Tinanong siya kung okay lang ba siya, pero may bakas ng sobrang pagkadismaya sa mukha niya. Sinabi niya kay Aaron na malayo siya sa pagiging okay. Sakto namang doon niya na-realize na kaya na niyang buksan yung status screen. At dahil doon, kitang-kita niya na ang stats ni Aaron. Ang trait ni Aaron ay level 2 Swift Sword, isang malinaw na isipan, level Aura, level Adaptation, at yung affection level niya kay Urine. 0, as in, wala. Natawa na lang si Urine na. Gumana yung status window at sinabi niya kay Aaron na pwede na siyang umalis dahil medyo okay na siya. Sumunod naman si Aaron at nagsimula ng maglakad palayo. Habang papalayo ito, todo tutok si Urine sa mga stats. Hindi na siya nagulat na si Aaron ay mas malakas sa mga ordinaryong kabalyero, pero ang ikinabigla niya ay yung affection level nito, 0. Ang pinaka-kinakabahala ni Urine ay kung bakit may affection option pa sa status window. Napaisip tuloy siya kung dahil ba to sa kahihilig niyang maglaro ng mga dating sim noon. Hindi niya matanggap na ang mundong napasukan niya ay isang malaking kalokohan. Tapos binalikan niya ulit sa isip yung tungkol sa affection option, iniisip kung baka yun ang dahilan kung bakit ang word ng kilos ni Aaron. Pero binaliwala niya muna yon at nagpa siyang tignan ang salamin ulit. Sobrang buwisit na buwisit siya sa basurang katawan na meron siya. Sakto namang bumukas yung status window para makita niya ang sarili niyang mga stats. Excited pa sana siyang silipin, pero bigla itong naglaho nang makita niya ang mga walang kwentang stats na meron siya. Meron na. Sa special condition niya, sinabihan siya ng system na obeso siya, na parang, di ba halata? Do, obvious naman. Tapos sa stats niya, may mata ng manlilikha daw, kaso level 1 pa lang. Puff! Meron din siyang binigyan daw ng 4 na makalangit na sining ng lason, pero nakalock pa. Ano to? DLC. Pero yung sync rate niya naman ay 79.9%. Doon na gets ni Urine na isa lang pala sa skills niya ang may kwenta, at yun yung 4 na makalangit na sining ng lason. Biglang nag-click sa isip niya, teka, yung poison arts na yan, galing sa Wio webtoon na. Kinababaliwan niya. Yung webtoon na yon na astig yung bida na babae. Tapos, yung poison martial arts at hidden weapons, yun pala yung 4 na makalangit na sining ng lason. Dito na niya na-realize na tong mundo pala ay isang malaking crossover ng lahat ng alam niya dati. At doon niya naisip, baka may pag-asa pa pala siya kung mamamaster niya talaga yung 4 na makalangit na sining ng lason. Napangisi si Urine, parang nakahanap ng cheat code para makaligtas. Kasi may isang sikat na sekta daw. Galing sa probinsya ng Sichuan, yung laging nababanggit sa mga nobelang wuxia sa China. Sila yung angkan na expert sa mga lason, at patagong pagpatay gamit ang mga sandatang may lason. Nagtataka tuloy si Urine kung anong ginagawa ng angkan ng Sichuan Tang. Sa mundong to, dapat medieval fantasy to. Mamaya, sinabi ni Aaron kay Wellington, na nakatayo na si Urine. Kinamusta niya kung ayos na ba si Urine pero sabi niya, mukhang olats pa rin. Kasi muntik nang matumba nung tumayo. Sabi ni Aaron, sira pa rin daw yung katawan ni Urine. Dagdag pa ni Wellington,
Sabi daw ng pari magaling na yung mga sugat niya, na ang weird daw. Tinanong ni Willington si Aaron kung may napansin siyang kakaiba sa ugali ni Uranie. Kasi di ba, tigas ng ulo nun, pero ang bilis pumayag na mag-sorry kay Ilya nung sinabi niya kanina. Di talaga matanggap ni Willington na bigla-biglang nagbago ng ugali si Uranie. Sigurado si Willington na bukas, balik sa dati si Uranie, yung laging gumagawa ng gulo. Pero iba ang tingin ni Aaron. Umaasa pa rin siyang magbabago si Uranie balang araw. Na-shock si Willington sa narinig niya kay Aaron. Nagtataka siya kung bakit may tiwala pa si Aaron kay Uranie, samantalang siya, na tatay niya, sumuko na. Sinabihan ni Willington si Aaron na para siyang umaasa sa wala, na hinding-hindi na mangyayari. Nagsimula ng magsisi si Willington na di na lang niya hinayaang si Aaron na maging isang kabalyero imbes na maging yaya ni Uranie. Kahit anong sabihin ni Willington, si Aaron, matatag pa rin. Ang paniniwala na may something different kay Uranie. Di niya ma-explain, basta ramdam niya lang. Kinabukasan. Gulat na gulat si Aaron nang marinig niyang hinahanap ni Uranie training hall dahil gusto raw niyang mag-workout. Hindi makapaniwala si Aaron habang inuutusan siya ni Uranie na ihatid siya sa training hall. Napansin naman ni Uranie yung reaksyon ni Aaron kaya tinanong niya kung anong problema. Nalaman na ni Uranie na yung mata ng manlilikha ay para makita niya yung stats. Pero yung sa angkan ng Sichuan Tang, di niya pa gets kung paano i-unlock. Hula ni Uranie. Baka yung katabaan niya ang sagabal. Kaya naman, gusto niyang mag-gym muna hanggang sa makahanap siya ng paraan para ma-bypass to. Habang naglalakad sila ni Aaron sa mansyon, napanganga si Uranie sa laki ng hardin, kinumpara pa niya sa parang pinagsama-samang ilang stadium to. Ilang minuto pa lang ng lakaran, ramdam na ni Uranie yung init. Pumasok sa isip niya na sa kwarto na lang mag-workout, kaso alam niyang bibigay lang siya sa antok at hihilata na lang, lalo na't may kama na. Halos kumakaway sa kanya. May utak pa rin naman si Uranie para malaman na di uubra mag-workout sa kwarto. Nakasalubong sila ng isang grupo ng mga trabahador at katulong. Buti na lang may mata ng manlilikha siya, kaya kitang-kita niya ang laman ng isip nila tungkol sa kanya. Bawat alila na madadaanan niya, iisa lang ang tingin, suklam o galit na galit. Di naman masisisi ni Uranie kahit sino sa kanila, dahil ang dating Uranie ay isang salot na walang ginawa kundi mang-api sa buong mansyon. Maya-maya lang, narating na nila yung pangatlong training hall. Si Uranie naman, halos malagutan na ng hininga pagdating doon. Sabi ni Arin, gamit daw ng mga kabalyero yung pangalawa, at unang training hall, kaya yung pangatlo, bakante, pero pagpasok nila sa training hall, may napansin sila. May isang tao nang nag-e-ensayo doon. Sinilip niya yung nasa isip ng lalaki, at doon niya nalamang ito na yung pinakasukdulan sa lahat ng nakasalamuhan niya. Hindi lang siya ayaw ng lalaki, gusto pa siyang kitilin. At ang lalaking to ay si Rhea. Pagkakita pa lang kay Uranie, lumapit agad para kunwari batiin siya. Pakul lang yan kasi nandiyan si Arin, pero deep inside, alam ni Uranie na atat na yung tao na tanggalin ang ulo niya. Kinumusta ni Rhea si Uranie, pero nagpanik si Uranie, at bigla niyang nabanggit yung pangalan ng lalaki. Ngumisi lang si Rhea habang kausap si Uranie, tapos tinabihan niya si Arin para usisain kung may history ba sila ni Rhea. Nagulat si Arin, di makapaniwalang kinalimutan na ni Uranie ang ginawa niya. Kasi, ilang taon na ang nakalipas, pinilit siya ng tatay niya na mag-training. Siyempre, nagwala si Uranie, kaya tinawag niya si Rhea. Si Rhea noon, isa pa lang, baguhan. At doon, ginawa ni Uranie ang classic na trip ng mga kontrabida, nilagyan niya ng peklat ang mukha ni Rhea habang tumatawang parang demonyo. Pagkatapos noon, halos sumuko na ang tatay niya sa kanya. Nung narinig to ni Uranie, doon niya na-realize na yung dati niyang sarili ay basura nga talaga. Ayaw nang alamin ni Uranie kung anong balak gawin ni Rhea sa kanya. Ang naisip niya, dapat na silang umalis doon, nauna. Tinanong niya si Arin kung may iba pa bang training hall na pwede niyang solohin. Sinabi naman ni Arin na merong isang pang-apat na hall, kaso sobrang layo at bulok na ang mga gamit. Halos bakanting lote na lang daw, pero sabi ni Uranie, yun mismo ang hanap niya. Dahil kung magpapapayat siya, gusto niyang gawin to sa tamang paraan, yung walang arte. Nung nakuha ni Arin na seryoso siya,
wala na siyang nagawa kundi dalhin si Yurin sa pang-apat na training hall. Pagdating nila sa training grounds, nagulat si Yurin nang makakita ng mga throwing knife sa mesa. Biglang naalala ni Yurin na ang si Chuantang clan ay eksperto sa mga throwing knife at maliliit na patalim. Dinampot niya ang isang kutsilyo, umaasang may ibubuga siya rito. Ang ganda pa ng porma ng pagkakahawak ni Yurin, tapos buong lakas niyang ibinato yung kutsilyo. Kaso, wala, yung kutsilyo, kumalansing lang sa sahig bago pa man makarating sa target. Napahiya si Yurin, kaya lumingon siya kay Arin. Sabay palusot na trip-trip lang daw yung pagbato niya at di naman talaga seryoso. Doon na-realize ni Yurin na ang una niyang kailangang ayusin ay yung hininga niya. Nagpasya siyang ang pagtakbo sa paligid ng training yard ang sagot. Dito. Si Arin naman, nakatayo lang doon at pinapanood siya habang sinusubukan niyang bawiin ang sarili mula sa epic fail na ginawa niya. Nagsimula ng tumakbo si Yurin paikot, sabay sabi kay Arin na bahala na siya sa trip niya at magsanay na rin kung gusto. Kaso ayun, ilang ikot pa lang sa training, kala mo tutumba na si Yurin. Tapos, nabuking pa siya ng tatay niya na nag-ensayo na pala, kaya na-shock si Airpods. Pero sa isip-isip niya, di rin naman yan magtatagal. Kaso ang ending, si Yurin tuloy pa rin sa training kahit 3 linggo na. Halos di makapaniwala si Wellington na hindi pumalya ni isang araw yung anak niya simula nung magsimula. Isipin mo, 3 linggo lang nabanat sa training, pumayat na ng todo si Yurin at grabe, iba na yung itsura niya. Ayan tuloy, proud na si Wellington at finally, tinuring na niyang anak si Yurin. Naisip din ni Wellington na kung wala pala yung mga taba niya, may itsura rin pala tong si Yurin. Napaisip tuloy si Wellington kung seryoso na ba talaga sa pagbabago yung anak niya. Pati nga si Yurin, tumayo sa harap ng salamin sa kwarto niya para i-check ang porma. Gets niya na, grabe na pala pinayat niya. Kaso kahit ganun, ayaw pa ring lumabas nung trait ng Sichuan-Tang clan. Sabi niya, sige, 1 buwan pa, at kung wala pa ring nangyari, ego na siya sa plan B, na nakawin niya lahat ng dapat sa bida. Sakto. Pumasok si Aaron sa kwarto dala-dala yung pagkain ni Yurin. Ang tawag sa ulam, chin soup. Pero wag kang padala sa pangalan, effective 2. Isa tong super healthy na ulam na pampalakas, solid pang burn ng taba at pang build ng muscle. Sa pamilyang Rocks, yan na talaga ang hinahataw nila pagkatapos ng bawat training. Napailing na lang si Yurin, di makapaniwalang chin soup na naman. Tinanong tuloy siya ni Aaron kung umay na ba siya sa sabaw, at sabi niya, oo, sobra. Reklamo niya, 3 linggo na raw siyang puro ganyan lang ang laman ng tiyan niya, wala nang ibang kinakain. Biglang sumeryoso yung mukha ni Aaron, tinitigan siya ng diretsyo na parang nang intimidate. Tinanong siya kung ano ba talaga ang trip niya. Gusto niyang malaman kung trip niya bang maging kabalyero o gusto lang maging pogi. Sinabi naman ni Yurin na gusto niyang maging kabalyero. Kaya sabi ni Aaron, wala siyang choice kundi tiisin yung chin soup dahil kahit mismong head ng pamilya nila, yan din ang kinakain pagkatapos mag-ensayo. Kaya sabi ni Aaron kay Yurin, tigilan na ang reklamo at ubusin na lang yung sabaw. Wala nang palag si Yurin kundi sumunod na lang matapos sermonan ni Aaron. Kahit na bad trip si Yurin sa sabaw, alam naman niyang malaki ang epekto nun sa kanya sa loob ng 3 linggo. Kaya sige na lang. Naisip ni Yurin na kakainin niya yung sabaw hanggang sa maumay na siya ng tuluyan. Sumubo siya ng 1 kutsara, at habang ninunguya niya, parang may mali. Nalaman niya na iba na ang lasa ng sabaw ngayon kumpara nung mga nakaraan. Pero deadma lang, tinuloy niya pa rin kumain hanggang sa biglang may nag-pop up na screen, at ang sabi, nakakain daw si Yurin ng lason. Gulat na gulat si Yurin, pero teka, ito pala yung swerte niya dahil, yun pala yung trigger, para ma-unlock, yung Sichuan-Tang clan, napatingin sa taas si Yurin at napangisi, kasi, alam niyang dito na magsisimula ang pag-angat niya sa buhay. Samantala, si Wellington, andun na naman sa bintana, bilib na bilib sa anak niyang nagbago. Sakto, namang may kumatok sa pinto, kaya sabi niya, pasok, yun pala, yung pangalawa niyang asawa na si Ka, at may bit-bit siyang dalang tsaa para sa kanila. Nakita niyang may tinititigan ang asawa niya, kaya tinanong niya kung ano yun, pero si kuya
Nagpalusot at sinabing yung magandang hardin lang daw ang tinitingnan niya. Eto namang si Ka, sinamantala yung pagkakataon para magyabang, sinasabing siya raw ang nag-aalaga ng hardin. Sinakyan naman ng Marcus yung bola at sinabi kay Ka na ang galing-galing niya. Tamang-tama. Ginamit ni Ka ang kanyang diskarte at lumapit sa Marcus para yakapin ito patalikod. Habang nakayakap, bigla siyang nagtanong kung kailan niya planong gawing tagapagmana ang anak niyang si Colin, tulad ng napag-usapan nila. Iminungkahi pa ni Ka na walang paligoy-ligoy, ginawa agad ng Marquis, desidido na Tapos biglang bumanat, kesyo baka mas matagalan pa sa inaasahan niya. Siyempre, sumimangot si Kina, sinumbatan agad yung Marquis na ipinangako nitong si Colin na ang magiging tagapagmana sa loob ng 1 buwan. Umamin naman si Willington, pero bumanat din na for sure naman daw narinig na ni Kina ang chika, na biglang nagbago ng landas si Uranie. At dahil si Uranie daw ang panganay, feeling ni Willington, pwedeng-pwede maging matinong kapalit si Uranie. Ngumiti ng peke si Kina, sabay sabi sa asawa niya na nabalitaan na rin niya yang biglaang pagbabago. Kunwari pa siyang masaya na sa wakas ay nagtino na yung bata. Tawang-tawa naman si Willington, sabi kay Kina na wag siyang umasa. Hindi siya naniniwalang nagtino yun dahil lang sa bugbog ng asawa niya, di binalik na naman ni Kina ang usapan tungkol sa tagapagmana. Tinanong kung ano na ba ang plano niya. Sabi naman ni Willington, 3 linggo pa lang nagte-training si Uranie, at gusto niya munang tiktikan pa ito bago siya magdesisyon. Pero, nangako pa rin siya kay Kina na ibibigay niya agad kay Colin yung pwesto pag bumalik sa pagiging gago si Uranie. Nung narinig yun, tumalikod si Kina para mag-walk out, sinabihan ang asawa na hihintayin na lang siya sa kwarto. Pagkalabas niya ng pinto at halos mag-collapse sa inis, at sinumpan niyang, humanda ka sakin, Uranie, o balik tayo sa present. Sa wakas, nag-gets na ni Uranie na para ma-unlock yung access sa Sichuantang, kailangan niyang lulunin yung lason, at yun na nga, yun mismo yung ginawa niya. Tinitigan niyang maigi yung status window para alamin kung anong kababalaghan yung nilagay sa sopas na pinakain sa kanya. Ayun, may special herb pala sa sabaw. Yung tipong nakaka-paralyze. Herb daw, pero may halong konting lason. Hindi raw ito delikado sa matatanda kung pakonti-konti lang, pero pag tinuloy-tuloy mo, diretso ka sa pagka-paralyze at sa huli, tepak. Nakatitig lang si Uranie sa screen nang biglang pumasok si Aaron sa kwarto at tinanong siya kung wala na ba siyang ganang kumain. Nagsorry si Uranie at dali-daling nilaklak yung sopas. Pero kahit na may naiwang tanong sa isip niya, sino kayang hudas ang naglagay ng lason sa pagkain niya? Sure siyang hindi siya mamamatay sa lason, pero alam niyang may nag-iba na sa script. At doon niya na-realize na hindi pa pala napapangalanan si Colin bilang tagapagmana, na dapat nangyari na by this time sa kwento. Napaisip tuloy siya kung yung pagpili ba ng tagapagmana ay na-delay dahil bigla siyang nagsipag mag-training at yung naglagay ng lason sa pagkain niya, galit sa kanya at for sure, galing sa kampo ni Colin. Pagkatapos niyang lumamon, nag-notify yung system na na-unlock na yung weak paralysis poison para sa kanya. Humarap si Uranie kay Aaron at sinabing, tapos nako, grabe, ang sarap. Naiiyak ako. Sinabi niyang gusto niya munang mapag-isa, at walang tanong-tanong, umalis si Aaron sa kwarto, sinabihan pa si Uranie na magpahinga. Nung nakaalis na si Aaron, tumayo si Uranie sa harap ng salamin at sinabing, Sichuantang clan, labas. Agad-agad. At boom, lumitaw yung stats ni Uranie sa harap mismo ng mukha niya. May nakuha siyang ilang skills kasama na yung mild poisoning, pero overweight pa rin ang status niya. Tapos, bumagsak pa yung sync rate niya sa 77%. Si Uranie naman, nag-focus sa ibang traits, at doon niya nakita na may isang set pa pala na nakalock. Ibig sabihin, hindi pa niya magagamit yung mga pinakamalakas na teknik dahil may iba pa palang requirements. Siyempre, na nga si Uranie. Grabe, ang daming pwedeng lason, parang candy store, at yung pinaka-level sa panel, level 30. Para ma-reach yun, kailangan kong i-grind at i-unlock yung mga mas mataas na level. Kaso, may catch. Kailangan ko ng inner technique para ma-unlock yung basic. Doon ko na-gets, na yung tangklan pala, internal energy ang gamit para mag-handle ng lason.
Kaya chinek ko yung martial arts section at doon ko nakita na may 4 na skills na pwedeng pagpilian. Nariyan yung Dark Poison Arts, Thunder Needle Arts, 10,000 Phenoms, at Divine Energy. Di na ako nakisip, alam ko na agad ang para sakin. Solid fan kaya ako na Tangklan lore. Yung Dark Poison Arts, puro lason lang. Yung Thunder Needle Arts naman, nakafocus sa mga patagong armas. Para sa 10,000 Venom Divine Energy, mas matagal daw i-master, pero sulit kasi magiging pro ka sa lason at sa hidden weapons. 2-in-1, di ba? Kaya G na G, pinili ko yung 10,000 Venom's Divine Energy. Pag-click ko, biglang may naramdaman akong kakaibang kuryente na dumaloy sa katawan ko, at na-realize kong kailangan ko tong i-circulate, A-S-A-P, kaya ako, nag-alis ng damit at nag-meditate na lang. As in, feel ko yung kakaibang flow sa buong sistema ko. At doon ko na-gets na chi pala tong nararamdaman ko. Sinimulan ko na itong igiya sa mga tamang daanan para maipon sa dantian ko at maging internal strength. Di ko namalayan, magdamag na pala akong ganon. Kahit walang tulog, G pa rin. Walang pagod, pati katawan ko, nag-level up nang di ko namamalayan. Ako yung tipo na kayang-kaya nang i-concentrate. Yung chi kaya ramdam ko lahat sa paligid. Alam ko pa kung ilang ibon ang nasa labas ng bintana ko nang hindi man lang sumisilip. Galing no, chinek ko yung 10,000 Venom's Divine Energy ko at nalaman kong nasa level 1 star na pala ako, may 10% power boost agad. Bigla, may naramdaman akong pamilyar na presensya sa may pinto at pagbukas, si Aaron lang pala. Pumasok siya sa kwarto at naabutan akong nakapwesto sa kama na parang nagme-meditate. Gulat na gulat siya nung nalaman niyang gising ako buong gabi, kesyo daw medyo delikado. Sabi niya magpahinga muna ako for the day, pero di ako pumayag. Sinabi ko kay Aaron na magte-training ako. Sabi ko kay Aaron, chill ka lang, sobrang ganda ng pakiramdam ko. Peak condition to, kaya kailangan kong mag-ensayo. Lumabas si Aaron para maghanda ng almusal, pero napansin pa niyang nagkaka-muscle na ako. Pagdating ko sa training yard, kinuha ko yung isa sa mga throwing knife. Tumayo ako sa harap ng target, at laking gulat ko, may lumabas na crosshair sa paningin ko, parang first-person shooter game lang. Dahil doon, sakto yung aim ko sa target, at buong lakas kong inihagis yung kutsilyo habang si Aaron, ngangalang na nanunood. Tumama yung kutsilyo sa target nang may sobrang tumpak, as in bullseye, kaya na-shock si Aaron. Sa ginawa kong yun, na-unlock ko na ang hidden weapons ng Tang Clan. Hindi na napigilan ni Aaron ang sarili niya at lumapit agad sakin, tanong kung anong ginawa ko. Nagmaang-maangan lang ako, sabi ko kay Aaron wala akong kaide-adeya kung anong nangyari. Palusot ko, baka yung training ko lang last month, ngayon lang lumalabas yung resulta. Pero di kinagat ni Aaron yung dahilan ko, halatang di siya naniwala. Dun ko na-realize, ngayon ko lang nakitang si Aaron na shock ng todo. Natataranta siya, kaya sabi ko, gusto mo ulitin ko. Ramdam na ramdam ko yung nag-aalab na internal energy na dumadaloy sa katawan ko sa tuwing may ibabato ako. Kaya yun, kumuha ako ng mas magandang pwesto at binato yung kutsilyo ng mas mabilis at mas matindi pa. Sa pool sa gitna yung target, biyak agad, napanganga na lang si Aaron. Si Aaron ay tinitigan ng masama si Uranie, kesyo sinira niya lang daw yung target. Ngumisi lang si Uranie, pero alam niyang parang may cheat code siya dahil sa crosshair sa mga mata niya. Mukhang adik pala dati si Uranie sa isang FPS game, na Battle Attack ang pangalan, at nag-champion pa nga yan sa isang comp shop tourney. Kaya ayun, binulyawan ni Aaron si Uranie. Tinatanong kung anong trip niya. Pero deadma lang si Uranie at binalik ang tanong kay Aaron kung may napapansin ba siyang iba sa kanya. Napaisip tuloy si Aaron bago sumagot, at sinabing, grabe, ang laki ng pinayat mo simula kahapon, nung nabanggit niya yung tungkol sa timbang. Na-shocked si Uranie. Idinagdag pa ni Aaron na si Uranie naman daw ay araw-araw nag-ensayo at humihigop ng sopas kaya pumayat. Pero, ibang klase, yung pagbabago ng itsura niya sa loob lang ng isang gabi. Gulat na gulat si Uranie nang marinig to, pero ang mas importante,
Nakahinga siya ng maluwag dahil di pala nararamdaman ni Eren yung kakaibang enerhiya sa loob niya. Ibig sabihin, siya lang ang nag-iisang may ganitong kapangyarihan sa mundong ito at walang sinumang makakahalata nito. Dahil doon, naging kampante si Urine na may alas siyang hawak at nagpasya siyang ituloy lang ang training. Kinuha niya yung mga kutsilyo at sunod-sunod na pinatama sa target, lahat bullseye. Halos lumuwa ang mata ni Eren sa gulat at sa wakas ay lumapit na rin siya, nakikitry magbato ng kutsilyo. Kumuha ng isa, pumorma pa, tapos hinagis. Kaso, laking gulat niya, tumalsik lang yung kutsilyo sa target. Tawang-tawa si Urine, sabi niya buti naman may isang bagay na hindi kayang gawin ni Eren. Gawin. Sumilip ulit si Urine sa status window at nakita niyang na-unlock niya na ang straight cut. Ito, yung skill na nagbibigay daan sa kanya na bumato ng mas mabilis at mas malakas, at hindi lang sa mga gamit na kabisado niya. In short, kahit anong mapulot niya, kayang-kaya niyang ibato ng sobrang sakto, tulad ng ginagawa niya sa mga kutsilyo. Namilog ang mata ni Urine nang makita to at naisipan niyang subukan agad. Si Eren naman, nag-emote pa sa isang tabi nung sinabihan siya ni Urine na tumabi-tabi muna. Si Eren ay napawat nung makita niyang hawak ni Urine yung basag na kahoy na espada. Pumwesto si Urine sa harap ng target at pinakawalan yung enerhiya sa katawan niya at gamit ang straight cut skill, hinagis niya yung sirang espada. As in, nga si Eren. Naging abo yung target dahil sa kahoy na espada. Napasigaw si Eren sa gulat, at tinanong si Urine kung anong klaseng kapangyarihan ba ang dumadaloy sa dugo niya. Painosenteng sumagot si Urine na training lang to, pero hindi naman tanga si Eren para maniwala sa ganong kalokohan. Kaya nakiusap na lang si Urine kay Eren. Alam niyang sumbongero to sa tatay niya sa bawat galaw niya, pero pinakiusapan niya na wag munang mag-report sa airpods niya sa ngayon. Aangal pa sana si Eren, kaso sinabi ni Urine na marami pa siyang sinusubukan, at nangakong ikukwento rin niya ang lahat sa kanya pagdating ng tamang panahon. Kailangan niya lang ng onting oras para i-figure out lahat. Ayun, walang nagawa si Eren kundi umuo dito. Pagsapit ng hapon, sinundan ni Urine ang isa sa mga trabahador, si Peru. Ginamit niya ang Creator's Eye, at doon niya nalaman na ang lalaki ay gumagamit ng lason, pero neutral ang tingin nito sa kanya. Agad na gets ni Urine na si Peru na nga yung taong hinahanap niya, dahil sino pa ba ang makakapaglagay ng lason sa pagkain niya nang hindi nahahalata, gamit ang palasong lumulutang sa kamay niya. Tinarget ni Urine si Peru at tinamaan niya ito ng isang paralytic poison na nag-iiwan ng berdeng marka. Trail. Bago pa man mag-register sa utak ni Peru kung anong tumama sa kanya, bagsak na siya sa lupa. Tulog. Ang angas ng dating ni Urine. Tiningnan niya sa status window, 1 oras pala tatagal ang pagkaparalisa ng gagong to. 1 buong oras. Kinahig ni Urine ang walang malay na katawan at dinala sa isang tagong bodega. Pagmulat ng mata ni Peru, bumungad sa kanya si Urine, na nakatayo lang doon na parang demonyo. Isang ngisi mula kay Urine, at gets na agad ni Peru na yari na siya. Sabi ni Urine, sagutin mo ko ng diretsyo kung ayaw mong mag-check out ng maaga. Tapos, tinanong niya, ikaw ba yung naglagay ng lason sa sopas ko? Sabi pa ni Urine, 1 kurap para sa oo, 2 para sa hindi. Gets mo? Inulit niya ang tanong, at 1 beses lang kumurap ang gago. Kaya sinundan niya agad ng isa pang tanong. Hanyang herb ba yung lason? Isa na namang kurap. Napangisi si Urine, buti naman at nagiging cooperative na tong si Peru. Kaya tumuloy na siya sa pinakaimportante, si Kina ba ang nag-utos sa'yo? Pero si Peru, 2 beses kumurap. Hindi raw si Kina. Uminit bigla ang ulo ni Urine sabay labas ng patalim. Isipin mong mabuti, sabi niya, dahil ayoko sa lahat yung mga sinungaling. Nagbanta si Urine, may mga paraan ako para malaman kung totoo yang sinasabi mo. At maniwala ka. Paghihiwalayin ko, yang ulo mo sa katawan mo kapag nagsinungaling ka. Inulit ni Urine ang tanong, pero nakakagulat, pinanindigan pa rin ni Peru ang sagot niya. Hindi raw talaga galing kay Kina ang utos. Naramdaman ni Urine na hindi ito nagsisinungaling, kaya napaisip siya, kung hindi siya, sino? Pero sabi niya sa sarili, mamaya na yan. Sa ngayon, may kinuha siyang isang tabletas. Lunukin mo to, utos niya. Paralyzing poison din yan.
Sabi niya, sabay sa pilitang isinubo kay Peru. Pagkalunok ni Peru, casual lang na sinabi ni Uranie, isang buwan na lang ang buhay mo. At para mas malinaw, malulusaw lahat ng lamang loob mo kapag di ka uminom ng antidote sa loob ng isang buwan. At dahil ayaw pang magpaalam sa mundo ni Peru, sinabi ni Uranie na simula ngayon, sunod-sunuran na siya sa kanya. Nanginginig na sa takot si Peru, alam niyang maling-mali ang taong binangga niya. Tapos, ipinatong ni Uranie ang kamay niya sa ulo ni Peru at ginamit ang kapangyarihan niya para alisin ang paralisis. Bigla, nakagalaw at nakapagsalita na ulit si Peru. At walang paligoy-ligoy, tinanong agad siya ni Uranie. Ulit. Sino ang nag-utos sa'yo? Dahil sa takot, bumigay na rin si Peru. Inamin niya ang lahat ang nag-utos daw ay ang Knight Captain, na si Cox Levantine. Gulat si Uranie. Dagdag pa ni Peru, plano raw ni Cox na patayin si Uranie ng dahan-dahan, parang sakit lang, sa loob ng isang buong taon. Ang lumabas, si Cox pala ay kuya ni Ka at naging Knight Captain lang dahil pinakasalan niya ang Marquis. Nakahinga ng maluwag si Uranie. Hindi pala siya totally mali. Kapatid pala ni Ka si Cox, ibig sabihin, magkakuntsaba nga ang mga to. Pagkatapos noon, may inabot si Uranie na papel kay Peru. Nakalista doon ang iba't ibang klaseng lason. At dahil si Peru ay eksperto sa mga lason, alam ni Uranie na kaya nitong kumuha ng mga yun galing sa black market. Sabi ni Uranie kay Peru, kunin mo ang pera kay Cox at kolektahin mo lahat ng lason sa listahang yan. Ang gusto ni Uranie, ihatid sa kanya ni Peru lahat ng yun, at inutos na unahin na yung lasong daladala niya mismo. Nagtaka si Peru, para saan tong mga lason? Ngunit si Uranie, malamig lang siyang sinagot, hindi kita binigyan ng permiso para magtanong. Napalunok na lang si Peru at mabilis na nagsorry. Sabi ni Uranie, sige, layas na. Pero bago pa man makalabas ng pinto si Peru, may pahabol pa si Uranie, gusto ko, marami. Lason sa pagkain niya simula nung sandaling yon, syempre, narinig to ni Peru, at di talaga siya makapaniwala. Pagpasok ni Ur sa kwarto niya, para siyang nanalo sa loto, nagse-celebrate dahil ang galing niyang nauto si Peru na may lason na sa sistema niya. Ang totoo, pinakain lang siya ni Uranie ng mga pinulbos na tuyong dahon. Doon na-realize ni Uranie na kailangan niya talagang aralin yung martial arts ng Sichuan Tang clan. Parang may malaking gulo na malapit nang mangyari, at dapat handa siya. Pagsapit ng gabi, dinalaw ni Peru si Uranie dala yung mga halamang may lason. Nilapag niya sa mesa, tapos chinek ni Uranie isa-isa. Yung una, hanyang herb. Yung pangalawa, yakrubka, tapos yung dahon. Ang tawag wooden vein leaf. Nga si Peru kasi alam ni Uranie lahat ng yon. Na parang wala lang. Ang di alam ni Peru, nababasa lang ni Uranie yung mga pangalan sa status window niya. Tinanong ni Uranie si Peru kung bakit. Ang dami pa niyang dalang lason, kayang-kaya na siyang tapusin ng hanyang herb lang. Sabi naman ni Peru, mabagal daw ang tama ng hanyang herb, at kapag nagka-resistance ka na, lalo pang babagal. Pero, kapag hinaluan mo ng yak ka, paglabas ng sintomas ng hanyang herb, mas lumalakas ang epekto. In short, mas matindi ang lason pag pinagsama. Si Uranie naman, tinanong si Peru kung paano niya nalaman lahat ng yon, at umamin si Peru na binenta siya sa pamilya Levantine noong 8 taong gulang pa lang siya at nag-training sa ilalim ng isang poison master doon. Tinanong ulit siya ni Uranie kung may iba pang gaya niya. Sagot niya, 20 raw sila nung una, pero naubos lahat, kaya siya na lang ang natitirang buhay. Hindi naman nagulat si Uranie. Siyempre, yung mga sakiting bata, dedo agad pag nalantad sa lason. Pero napansin niya, na may galit si Peru sa pamilya Levantine. Plano niyang gamitin yun para sa sarili niyang advantage. Pagkatapos ng usapan, binati ni Uranie si Peru sa magandang trabaho, sabay sabing pwede na siyang umalis. Pagkaalis ni Peru, sinimulan na ni Uranie ang paglamon sa mga lason. Habang kumakain, sunod-sunod ang notif sa status screen niya, pero di nagtagal. Na-reach na niya ang limit niya at sinabihan siya ng system na mag-breathe and meditation. Sinunod naman ni Uranie ang utos ng system at nagawa niyang tiisin ang sakit habang nagme-meditate. Kinaumagahan, pumasok si Aaron sa kwarto at naabutan si Uranie na nagme-meditate pa rin, pero yung katawan niya, ang astig, parang pang bodybuilder. Napanganga si Aaron sa nakita niya.
Pero sa kabilang banda, na-upgrade na ni Urining ang enerhiya ng 10,000 kamandag sa ikalawang antas. Nakakuha pa siya ng sandamakmak na martial arts at poison technique sa proseso. Magsasalita na sana si Aaron tungkol sa katawan ni Urine nang may maamoy siyang masangsang sa kwarto. Hindi alam ni Urine kung anong idadahilan kay Aaron kasi alam niya kung saan galing yung amoy. Mukhang kapag tumaas ang internal energy mo at nag-level up ka, inilalabas ng katawan ang lahat ng dumi ng sabay-sabay. Dahil bumabaho na sa kwarto at halatang halata na sa kanya yung amoy, nag-alok si Urine. Nabuksan ang bintana, pero sinigawan siya ni Aaron na wag niyang bubuksan ang pinto. Sa halip, sinabihan niya si Yor na dumiretso sa banyo. Pagkatapos maligo, lumabas na silang dalawa. Si Urine, sobrang saya sa sarili kasi may bago siyang skill. Ang soyong footwork. Galing to sa pamilyang Tang at perpektong teknik para sa mabilisang kilos, patagong pag-atake, at pag-iwas. Tuwang-tuwa si Urine. Parang yung mga nababasa lang niya sa wuxia novels, kaya na niyang gawin. Sobrang hype ni Urine. Lutang ang isip ni Urine habang naglalakad sila, buti na lang at ginising siya ni Aaron pabalik sa realidad. Inusisa tuloy siya ni Aaron kung bakit. Bigla na lang siyang lumakad na parang lasing. Tinanong niya kung may sakit ba ito, pero sinabi lang ni Urine kay Aaron na wag mag-alala, ayos lang siya, kaya ayun, nagpatuloy sila sa paglakad. Pero si Urine, pasimpleng pinapraktis pa rin ang bago niyang trip habang naglalakad na parang bangag. Tinanong ulit siya ni Aaron kung seryoso ba siyang pupunta sa unang training hall para mag-ensayo. Para sa araw na iyon, pinaalalahanan pa ni Aaron si Urine tungkol sa lugar, pero sinabi lang ng loko na wag itong praning. Ang sabi pa ni Urine, ay sisilip lang daw siya para makita kung paano magsayang ng oras ang ibang kabalyero sa kanilang daily grind. Ilang saglit lang, nakarating na sila sa training hall at gaya ng inaasahan, ang daming kabalyerong nag-eensayo, sumisigaw na parang mga sinasapian habang winawasiwas ang mga espada. Natigilan silang lahat nang pumasok sina Urine at Aaron sa training ground. Sa una, hindi nila namukhaan kung sino yung poging nasa likod ni Aaron dahil sa laki ng pinagbago nito. Huli na nang mag-sink in sa kanila na ang taong tinititigan nila ay si Urine, ang anak ng kanilang boss. Hindi sila makapaniwala sa sobrang pagpayat ni Urine. Para sa mga kabalyero, imposibleng hindi gumamit si Urine ng kung anong mahika para lang pumayat. Habang nagbubulungan sila, rinig na rinig ni Urine ang lahat ng chismis dahil sa kanyang inner energy. Bigla namang may tinurong malaking mama si Aaron sa harap nila. Sinabi niya kay Urine na isa raw itong trainee night, pero dahil sa ganda ng porma, malapit nang ma-promote bilang junior night. Tinitigan ito ni Urine nang maigi at agad na realize na ang lalaki ay si Clyde, isa sa mga bida sa nobela na sa huli ay naging alalay ng main character. Walang kaalam-alam si Urine sa naging buhay ni Clyde bago nito makilala ang bida. Napangisi si Urine sa isiping, andito lang pala si Clyde sa mansyon dahil baka may pakinabang ito sa kanya balang araw. Pero sa ngayon, iba ang kanyang trip. Lahat kasi ng kabalyero sa training hall ay galit na galit sa kanya at kung pwede lang, gusto na siyang itumba. Pinagmasdan lang sila ni Urine, sabay isip kung sila na ba ang gagawin niyang mga guinea pig. Dumampot ng espada si Urine at nagdesisyong simulan ang laro sa isang lason na tinatawag na prolonged poison. Nasa unang level pa lang ito at kapag pumasok sa katawan, agad itong kakalat sa lahat ng lamang loob sa loob lang ng ilang segundo. Inactivate niya ang lason at mula sa malayo, may tinarget siyang isang kabalyero. Tumba agad ang kawawang knight sa sahig habang tinatanong ng mga tropa niya kung carry lang ba siya. Inusisa pa nila kung naiihi ba siya, pero umiling lang ito habang nagpagulong-gulong sa sahig sa sobrang sakit. Dito na nataranta ang mga kabalyero at nagsuggest agad na tumawag na sila ng pari. Pero bigla, tumayo ulit ang kabalyero at sinabing nawala na ang sakit. Ang iba naman ay napanganga at inisip na pinagtitripan lang sila ng kasama nila. Sinubukan pa ng lalaki na ipaliwanag na hindi siya umaarte at totoong nasaktan, pero walang naniwala sa kanya. Nakita na ni Urine kung paano ito gumagana kaya nagdesisyon siyang subukan naman ang soul-killing smoke. Isa itong usok na lumilikha ng mga ilusyon, naghahasik ng takot at gulo sa isang lugar.
Binubulyawan pa rin ng mga kabalyero ang kasama nila sa pag-iinarte nito nang bigla silang pasabugan ni Yurin ng soul-killing smoke. Agad-agad, lahat ng naabot ng epekto ay nagpanik. Para bang may isang nakakatakot na halimaw na nakatayo. Sa harapan nila, handang-handa silang lapain. Napasubsob na lang sila sa sahig, nagkaihi-ihi sa salawal habang si Yurin ay tawang-tawa sa di kalayuan. Si Aaron naman, tulala lang, litong-lito sa mga nangyayari. At lalo pang nagkagulo-gulo ang sitwasyon para sa kanila. Nagwala yung mga knight nang biglang may mga halimaw na sumulpot sa harap nila at tinrip sila. Nung nagsawa na si Urina sa kalokohan niya, bigla niyang binura yung ilusyon. Tinamad na siyang hintayin na magpatayan yung mga kabalyero. Biglang nagkaroon ng sigawan. Sa pagitan nila kasi lahat sila, mukha daw halimaw ang isa't isa. Sabi ni Urine sa sarili niya, tama na tong trip for today. Pero tuwang-tuwa siya sa kinalabasan. Tapos, sinabihan na lang ni Urine si Aaron na, tara, alis na tayo. Si Aaron naman, naguluhan. Kasi parang wala naman silang matinong ginawa simula nung dumating sila, sabi ni Urina, masyado daw. Maingay kaya doon na lang daw sila sa ika-4 na training hall. Maya-maya lang, biglang may sumulpot na katulong. Para sabihin sa kanilang dalawa na may bisita daw sa mansyon. Napaisip si Urine kung sino yung dumating, at di nagtagal, nalaman niyang yung fiancé pala niya, si Ilya Marcus, ang dumating para kausapin siya. Habang naghihintay kay Urine, balak na talaga ni Ilya na i-cancel yung engagement nila. Pero pagpasok ni Urine sa kwarto kung nasaan si Ilya, grabe, namula bigla yung mukha nung babae at lahat ng plano niya bago makita si Urine, parang biglang nag-fade sa isip niya at napuno na lang ito ng mga tanong, bago pa man. Pumasok sa kwarto para harapin si Ilya, chinek na ni Urine ang buong sitwasyon. Alam niyang astig makipaglaban si Ilya at ito yung part ng kwento kung saan makikipag-break si Ilya sa kanya. Kaso, yung Urine sa nobela, sobrang desperado at ayaw bumitaw. Pero ngayon, iba ang nangyari. Na-shock si Ilya pagkakita niya kay Urine. Bigla siyang nagtanong kung sino ba siya. Napangisi si Urine sa tanong at sinabi niyang siya yun, sino pa ba? Pero ayaw pa ring maniwala ni Ilya. At nagsimula ng mag-freak out. Kalmado lang si Urine na sinabing matagal-tagal na rin silang di nagkita. Umamin naman si Ilya, na nabalitaan niyang pumayat daw si Urine, pero akala niya chismis lang. Sabi pa ni Ilya, wala pa ng 2 buwan simula nung umalis siya, kaya nagtaka siya kung anong himala ang ginawa ni Urine para magbago ng ganun kabilis. Sinabi ni Urine na kaya siya nagbago ng todo ay dahil nag-training siya ng seryoso. Gulat na gulat si Ilya, at si Urine naman. Diretsyong sinabi na nung binugbog siya nito, doon siya natauhan at napag-isip-isip ang mga maling desisyon niya sa buhay, at dahil doon, nagdesisyon siyang magbago. Tinanong siya ni Ilya kung trip niyang gumanti, pero sabi ni Urine, hindi. Tapos, may ginawa si Urine na ikinagulat ng lahat. Bigla siyang lumuhod sa 2 tuhod at yumuko kay Ilya para magpasalamat. Hindi makapaniwala yung babae na makita, yung lalaking nakaluhod sa harap niya. Inamin ni Urina na nabago niya ang mga ugali niya, at lahat yun ay dahil kay Ilya. Sinabi pa ni Urina kay Ilya, na nagsisisi talaga siya sa lahat ng nangyari sa kanila, pero gets niya raw kung gusto nitong tapusin na ang engagement nila. Tulala lang si Ilya, hindi na niya alam kung sino ba talaga tong kausap niya. Tapos si Urine, binigla na naman si Ilya nang aminin niyang isa siyang basura. Alam ni Urina na lahat ng yun, hindi naman talaga niya kasalanan, kundi nung tangang dating may-ari ng katawan niya. Pero, ang dahilan kung bakit todo bigay si Urine sa pagsosorry ay dahil si Ilya ay hindi lang basta-bastang heroine, yung Sword Queen trait niya, kapag sinamahan ng trait niya, ay nagpapalakas sa kanya ng sobra habang tumatagal. Sa dulo ng kwento, nailigtas pa nga niya yung talunang bida at pinabagsak pa yung main kontrabida. At lahat yun, dahil sa Sword Queen trait niya. Kaya wala talagang pake si Urine kung masira man yung engagement, basta maging maayos lang sila at maging kakampi niya si Ilya. Pagkatapos noon, tinanong ni Ilya si Urine kung seryoso pala siya, kaya pumayag na rin. Pero bitin pa para kay Ilya, gusto pa niyang manumpa si Urine. Sa sinabi niya, biglang nag-iba ang hangin, nilabas ni Ilya yung nakakakilabot niyang aura, si Urine, napa, seryoso ba to?
Naididiin siya ni Ilya gamit lang yung nakakatakot na aura niya, pero teka, parang pamilyar tong eksena. Ah, noon. Tapos, sinabihan ni Ilya si Urine na isumpa niyang hindi na siya babalik sa pagiging gago niya, kundi si Ilya mismo ang wawasak sa kanya. Napanganga si Urine. Teka, di ba yan yung linyang binitawan ni Ilya para sa bida, hindi para sa kanya? Kaya naisip ni Urine, ganon. Tignan natin. Pinakawalan niya yung 10,000 lason sa sistema niya, at biglang kinain ng sarili niyang power yung aura ni Ilya. Tapos, tinitigan niya si Ilya. Sige, isinusumpa ko, wala nang balikan sa dati. Kung kalokohan, biglang namula si Ilya, as in, sobrang pahiya. Pero kinalma niya sarili niya at sinabi kay Urine, babantayan kita. Tapos dinagdagan pa, isang mali mo pa, tapos na tong engagement natin. Gulat si Urine, kasi hindi niya binasura yung engagement. Pagharap ni Ilya kay Wellington sa kwarto nito, parehas lang sila ng reaksyon ni Urine nung nalaman niyang tuloy pa rin ang usapan. Walang choice si Marky kundi usisain si Ilya kung anong trip niya, at hindi niya tinatapon yung engagement. Sabi ni Ilya, laging sinasabi ng tatay niya na, yung mga basurang tao, di na mare-recycle. At nung kumalat yung chismis na nagbago na daw si Urine, na curious siya. Inisip niya kung bumalik na ba sa pagiging duwag at pagod boy yung Urine na kilala niya dati. Pero laking gulat niya, ibang klase na si Urine ngayon. Dahil nga dun, susugal si Ilya at pagbibigyan si Urine ng isa pang chance. Pero, binalaan niya si Marky na pagsisisihan ni Urine kung bakit siya nabuhay kapag bumalik siya sa dati. Nakahinga ng maluwag si Marquis dun, at sinabihan si Ilya na alagaang mabuti. Si Urine, tatayo na sana si Ilya para umalis, pero pinipigilan siya ni Marky na manatili pa, kaso ayaw niya. Inamin niyang, nasabi na niya sa tatay niya na pupunta siya para tapusin na yung engagement. Kaya sabi ni Marquis, dapat sana silipin man lang niya si Urine mag-training bago umalis, pero deadma pa rin siya. Ayaw daw niyang mang-istorbo. Mamaya-maya. Nung araw na yon, pinatawag ni Marky si Urine sa kwarto niya. Pagpasok pa lang, binasag na siya, sino ka? Bago pa man si Urine mag-freak out, bumawi agad si Marky, joke lang. Sabay tapik sa balikat ng anak niya, para sabihing bilib siya sa effort nito. Tinanong ni Wellington si Urine kung alam ba niya kung bakit siya pinatawag, at sabi niya sa tatay niya, dahil siguro sa pagte-training ko gabi-gabi. Napangiti yung tatay niya, mukhang gumagana na raw utak niya. Si Marky, naniniwalang handa na si Urine para matutunan yung family-style swordsmanship ng mga rocks. Sakto naman, may sasabihin din si Urine sa kanya, na may big move siyang gagawin sa training niya. Kasi imbes na magsanay para maging isang kabalyero, binagsakan ni Urine ng bomba yung tatay niya, gusto niyang mag-aral ng sining ng pagbato, hindi swordsmanship. Siyempre, yung tatay niya sumabog, asa ka, sabi niya, pang magnanakaw lang yang teknik na yan. Giit pa ni Marky, sa pagbato-bato mo, paano mo tatamaan ang kabalyerong naka-armor, lalo na yung mga dambuhalang halimaw, aber. Agad sumagot si Urine. Kung ganon, deal tayo, Tay. Gusto niyang makipagpustahan sila. Kung kaya ba niyang pabagsakin yung halimaw na si Borak gamit lang ang isang punyal. Nung narinig to ni Marky, akala niya nagloloko lang si Urine, dahil sa pagiging pasaway ko raw. Sabi pa niya, kailangan daw balutan ng aura ang sandata ng isang fighter para tumagos sa mga kaliskis ng Borak. Ang tingin sa akin ng Marcus, kahit daw mag-ensayo pa ako ng 100 taon, hinding-hindi raw uubra yung mga patalim ko para bumanat sa balat ng Borak. At dahil yun ang akala ni Wellington, lalo ko siyang ginatungan na ituloy ang pustahan. Sige, pumayag ang Marcus. Napatulan ang hamon ko, at tinanong ako ni Wellington kung anong ilalatag ko. Sinabi ko sa Marcus, na kapag natumba ko yung Borak gamit lang ang punyal ko, ako na ang bahala sa sarili kong training. Pero kapag nagkamali ako, di susunod ako sa trip ng tatay ko. Dahil dun, nagkasundo na kami sa pustahan. Pagbalik ni Urine sa kwarto niya, gumaan ang pakiramdam niya nang ma-realize niyang hindi pa pala dinadaldal ni Aaron sa airpods niya yung tungkol sa sikreto kong training. At dahil bukas na ang practical test, si Urine ay sisiguraduhing mababasag niya ang mga kaliskis ng Borak.
Para makapaghanda, nagdesisyon si Urine na kailangan niyang kumain ng ilang poisonous herbs, para sigurado. Ang goal niya, i-level up ang Divine Art sa pangatlong bituin. Tamang-tama, pumasok si Aaron sa kwarto na may dalang balita galing sa Marcus. Mukhang napili na raw ng airpods niya ang oras at lugar. Gaganapin daw ang laban sa katanghalian ng susunod na araw, at gagamitin nila ang unang training hall. Tinanong naman ni Urinen kung alam ba niya ang detalye ng pustahan, at siya naman ay umoo. Pero, hindi lang daw siya ang nakakaalam. Ang buong estado pala, alam na ang tungkol sa pustahan nila. Dahil dito, pinagtsitsismisan na siya ng buong estado, sigurado raw kasing mapapa-jingle bell siya pagkaharap na niya ang Borak. Ikinuwento pa ni Aaron na tuwang-tuwa ang lahat habang pinag-uusapan kung paano siya sasablay, dahil siya raw ang kontrabida ng bayan. Medyo na bad trip si Urinen kaya tinanong niya si Aaron kung manunood ba ang lahat sa test. Sumagot si Aaron na ang Marcus daw ay pumayag kaya magiging parang fiesta sa dami ng tao sa training hall. Napabuntong hininga na lang si Urinen pero tinanong niya si Aaron para sa kanyang opinyon. Yumuko si Aaron at sinabing naniniwala siyang bukas ang araw ng pagpapakitang gilas ni Urine. Noong gabing iyon, tinuloy niya ang plano at ini-level up ang Divine Arts sa pangatlong bituin. Kinabukasan, nagulat na lang si Urine nang ma-realize niyang nagmistulang arena ang training hall sa dami ng tao. Bago pa man magsimula ang palabas, si Urine ay sinabi sa airpods niya na game na siya, pero pinansin niya na parang may concert sa dami ng tao. Ang tatay naman niya ay nagsabing sa mage lang daw niya dapat sasabihin, pero sa di malamang dahilan, naging viral ang balita. Ang Marcus naman, sinabihan pa si Urine na galingan para hindi daw mapahiya. Nang ayos na ang lahat, sinimulan na ng mage ang ritual ng pag-summon para ilabas ang Borak. Naging successful ang pagtawag at isang halimaw ang lumitaw mula sa usok. Si Urine naman, na-excite na makita ng harapan ang halimaw na siya mismo, bilang author, ang nag-imbento gamit lang ang mga salita. Ang Borak pala ay isang sea monster na may taas na 150 sentimetro. Agad-agad, lumabas ang halimaw, mula sa summoning circle, at nagsimula ng magpanik ang mga manonood. Medyo nasorpresa si Urinen sa itsura ng Borak dahil ito yung halimaw na pumasok lang sa isip niya noong kumakain siya ng rockfish sashimi sa isang restaurant at na-mental block siya, para sa monster. Walang kahit anong takot na pinakita si Urine sa harap ng Borak dahil para sa kanya, isa lang itong cute na halimaw kung tatanggalin ang mga braso nito. Bigla na lang, sumugod ang halimaw kay Urine. Halos masungkit na siya nito habang nakatunganga siya, pero dahil sa mabilis niyang reflexes, nagawa niyang iwasan ang atake. Dahil bigla na lang siyang dinamba ng halimaw ng walang pasabi, sige na nga, seryosohan na. Dinukot ni Urine ang isa sa mga throwing knives niya para testingin kung kayang butasin ang balat ng Borak. Laking gulat niya, biglang may nag-pop up na target sa harap niya, sakto sa isang pwesto sa katawan ng monster, at hula ni Urine na yun siguro ang weak spot ng halimaw. Para malaman, walang dalawang isip niyang ibinato ang kutsilyo sa direksyon ng target. Sa pool, bumaon ng malalim ang kutsilyo, at napaaray ng malakas ang monster bago ito bumagsak sa lupa, tepok agad. Ano ba yan? One hit kill. Medyo na-disappoint si Urine na ganun lang kabilis natapos ang Borak. Samantala, yung Marcus at mga audience, lahat sila nga sa nasaksihan nila. Maya-maya lang, umingay na sa palakpakan at sigawan ang buong hall dahil tinalo ni Urine ang Borak. Pumasok naman ang mago sa training hall para i-announce na panalo si Urine laban sa Borak. Biglang tumayo ang Marcus at nagmamadaling pinuntahan si Urine para usisain kung paano niya napatay ang Borak sa isang tira lang, kunwari pang nahihiya, sinabi ni Urine na tinansya niya lang nang mabuti kaya sa pool. Pero ayaw maniwala ng Marcus sa resulta, paano daw mamamatay ang Borak sa isang tusok lang ng dagger. Imposible daw yun, sabi niya. Agad namang sumabat si Urine, tinanong kung balak ba ng Marcus na atrasan ang usapan nila. Sakto namang nagsalita yung mago. Sinabi sa Marcus na yung braso ng Borak ang tinamaan ni Urine, sa parteng walang kaliskis. Nung narinig yun, sinigawan ng Marcus si Urine. Sabi niya, kaya lang daw niya natalo ang monster, dahil sa sobrang swerte.
Tinatamad ng makipagtalo si Yor sa tatay niya, kaya sinabi na lang niyang panalo pa rin siya sa pusta, kahit sabihin pang, siyamba lang yun o hindi. Tatalikod na sana si Yurinen para lumayas, pero pinigilan siya ng tatay niya at sinabing ulitin ang challenge. Ayaw sana ni Yurine. Pumayag, pero kung itataas ng Marcus ang pusta. Game siya, sabi niya. Kapag nanalo ulit si Yor sa second round, si Yor daw ay. Nagliwanag ang mukha nang marinig na isang wish ang premyo, kaso, biglang binago ng Marcus ang rules. Hindi na daw. Borak ang kalaban niya, kundi isang knight. Tinanong siya ng tatay niya kung okay lang sa kanya ang bagong usapan, at umuo naman siya. Para kay Yurini, wala namang kaso kung sino ang ipapalaban sa kanya. Baka nga ito na ang chance niya, lalo na kung ang makakalaban niya ay si Kerox, pero, pinalampas niya muna ang pagkakataon. Kailangan pa niya si Kerox para mag-abot ng pera kay Peru para mabili yung lason na kailangan niya. Kaya ang sabi ng Marcus, magsimula muna sila sa isang trainee night. Tinanong naman ni Yurin ang tatay niya kung pwedeng siya ang pumili ng kalaban niya, at pumayag naman ito. Walang kaabog-abog, si Clyde ang pinili ni Yor na makalaban. Ilang saglit lang, humahangos na dumating si Clyde sa arena. Nagbow siya sa Marcus, na nagsabing mayroon siyang ipapagawa sa kanya. Sinigurado ni Clyde sa Marcus na gagawin niya kahit anong iutos nito. Sakto namang. Itinuro ni Wellington ang anak niya at sinabi kay Clyde na turuan ng leksyon yung pasaway. Nabigla si Clyde nang marinig yun, at nahalata yun ng Marcus. Tinanong siya agad kung duwag ba siya, pero sinabi ni Clyde sa Marcus na, kayang-kaya niya ang utos. Bigla namang bumanat ng nakakagulat si Yurini, sabi niya kay Clyde, 3 dagger lang ang ibabato niya. Kapag nasangga nito lahat, panalo na si Clyde. Gulat na gulat ang Marquez sa narinig at sinabihan si Clyde na bigyan ng leksyon ang hambog niyang anak. Samantala, yung mga tropa ni Clyde sa arena, inaasar na siya, na kapag natalo raw siya, wala siyang dinner. May isa pang sumigaw na kailangan niyang tumakbo ng 100 ikot sa paligid ng training ground kapag nagpatalo siya. Bago pa man mag-umpisa ang laban, may narinig si Yurina na boses ng babae galing sa audience na sinasabi sa kanya na, kayang-kaya. Sisiw, sakto lang to para paganahin si Yurini habang cool na binunot ang punyal niya, game ng kalabanin si Clyde. At nang malapit na silang magbakbakan, biglang may mga target na naglitawan sa katawan ni Clyde, na medyo ikinagulat ni Yurini. Kinabahan si Yurini na baka matulad si Clyde sa nangyari kay Borak, at di pwedeng mangyari yon. Kaya naisip ni Yurini, sige, ibang diskarte. Siya ay bumanat ng todong lakas sa paghagis ng punyal at tumama ito sa espada ni Clyde, na lumikha ng tunog na parang kanyon, na nagpanganga sa lahat ng tao sa arena. Bumagsak ang punyal at pinulot ng Marquis, hindi makapaniwala kung paanong ang isang simpleng punyal ay kayang gumawa ng ganoong kalakas na bira. Nagkayupi ang espada ni Clyde at halos mabitawan niya ito sa tindi ng impact. Parang wala lang na sinabi ni Yurineng kay Clyde, warm up pa lang yan, pero klaro ang mensahe, warning shot lang yon. Ipinaalam ni Yurines sa kanya, na ang susunod na tira, hindi na siya magtitimpi. Pero kampante si Yurine na hindi naman ikamamatay ni Clyde ang gagawin niya, dahil isa lang naman siyang supporting character. Muling pinakawala ni Yurine ang punyal at habang humahagibis ito palapit kay Clyde, sinubukan niyang salagin ito gamit ang espada, pero nagresulta ito sa isang malakas na pagsabog at makapal na usok. Gulat ang lahat. Pati na ang Marquis. Nang mawala ang usok, kitang-kitang wasak si Clyde at durog na ang espada niya. Nalaglag ang espada ni Clyde mula sa kanyang kamay, tapos biglang sulpot yung airpat niyang Marquis. Gusto daw makipag-usap privately, kaso binara lang siya ni Yurenin at pinaalalahanan yung tatay niya na tatay na hindi pa tapos ang laro dahil may isa pa siyang bala. Kitang-kita ang takot sa mga mata ni Wellington, at sinabi niya kay Yurini. Pero sabi lang ni Yurini, bakit di natin tanungin si Clyde? Tapos, nilapitan niya ito, sinabihan siyang itaas ang ulo, at tinanong, ano, ganito na lang, ayaw muna. Ipinaalala ni Yurini kay Clyde na siya ay isang trainee na knight at hindi dapat pumayag sa ganitong ending, dahil ang pagbibigay ng malinaw na katapusan, ang tunay na diskarte ng isang kabalyero. Tinanong ulit ni Yurini si Clyde, suko ka na ba? Nautal si Clyde bago humingi ng
isang bagong espada. Biglang bumalot ang aura sa paligid ni Clyde, patunay na hindi pa siya tapos lumaban. Lahat, pati ang Marquis, ay napanganga na si Clyde, na trainee pa lang, ay nagising na ang kanyang aura. Mukhang ito pala talaga ang plano ni Urine mulat sa pool. May special skill kasi si Clyde, ang berserker, na lumalabas lang sa mga alanganing sitwasyon. At ngayong mas tumibay ang depensa ni Clyde dahil sa aura at berserker mode niya, naisip ni Urine na oras na para mag-level up din siya ng teknik. Hinamon ni Clyde si Urine, tira, pero ang Marquis ay hindi makapaniwala na nakapaglabas si Clyde ng aura na kasinlakas ng talento ng isang high-ranking na knight. Nag-iisip siya kung anong gagawin ng anak niya sa sitwasyong to. Itinutok ni Urine ang kanyang punyal at pinakawalan ito. Pero, this time, kakaiba ang ikot ng punyal habang papalapit kay Creed. Gulat na gulat si Creed at nataranta, nagtataka kung bakit ang punyal ay ang bagal, hindi tulad ng mga naunang tira. Nainis si Creed, akala niya pinagtitripan lang siya ni Urine. Kaya naman, siya ay nagdesisyong itaas ang espada para salagin ang punyal, pero bago pa man ito tumama, bigla itong lumiko at umiwas sa espada niya. Wala nang nagawa si Creed, at sapul siya sa balikat. Pero, parang kusa namang bumagal ang punyal, bago pa nito tamaan ang buto sa balikat ni Creed. Kahit na ramdam pa rin ni Creed ang matinding sakit habang napapaluhod siya, napapasigaw sa kirot. Nga ang lahat sa kanilang nasaksihan, at nagtataka kung ano ang nangyari. Dahil ang punyal ay halos mamatay sa sakit si Creed, pero sinabihan lang siya ng mga kapwa niya kabalyero na wag akala yata nila, drama lang lahat yon. Para lang di mapahiya si Urine. Ang hindi nila alam, sadyang binuhusan ni Urine ng mas matinding internal energy ang huling tira niya. Kaya naman talagang parang pinipilipit siya sa sakit. Sakto namang tinawag ng Marquis si Urine, may pag-uusapan daw sila. Pero ipinamukha muna niyang panalo na siya sa pustahan. Lumapit si Urine kay Creed at ipinatong ang kamay niya sa mismong tinamaan. Sinimulang higupin ni Urine yung internal energy na bumaon sa balikat niya, at sa isang iglap, ang sakit ay nawala. Gulat na gulat si Creed. Agad siyang tumayo't yumuko kay Urine para magpasalamat, tapos humingi ng sorry dahil inakala niyang minaliit lang siya ni Urine sa bilis ng pagbato ng punyal. Inamin ni Creed na ang paghagis ng dagger ay isang astig na sining, at imposibleng matutunan, yun ni Urine sa ganun kaikling panahon, kaya ang hinala niya. Matagal nang nagpapanggap si Urine na mahina. Tapos bigla siyang bumulong, tinanong si Urine kung tinatago niya ba ang kapangyarihan niya dahil may secret group na gustong itumba ang pamilya Maris. Nung narinig yun ni Urine, nagets na niya kung bakit laging solo flight si Creed. Yun pala, type ng lokong, to ang mga conspiracy theory. Yumuko ulit si Creed kay Urine, at nangakong backup niya ito kapag trip na niyang kalabanin yung lihim na organisasyon. Dahil sa maikling chika nilang yun, tumaas sa 26% ang paghanga ni Creed kay Urine. Tawang-tawa naman si Urine nang marinig yun at sinabi kay Creed na sige, kita-kits. Habang naglalakad palayo si Urine, humabol ng sigaw si Creed na ipagkakalat niyang isa siyang good guy. Si Urine naman, sa isip-isip niya, nice, nagiging close na sila ni Creed, dahil balak niyang wasakin ng solo ang buong Night Order balang araw, biglang sumulpot si Aaron at pinuri ang galing ni Urine. Ang lupit daw. Sinabi pa niya ngayon lang siya nakakita ng ganoong teknik. Mabilis namang sinabi ni Urine na bago lang yon. At tinanong kung anong tingin niya. Inamin ni Aaron na kahit siya, talo rin kung yun ang unang salang niya. Pero ngayon, siguradong sigurado siyang kaya na niya yung i-counter. Alam naman ni Urine na di nagbibiro si Aaron. May kakaibang trait kasi ito na clear mirror na kayang-kaya niyang umadapt agad sa kahit anong eksena. Biglang tinanong ni Urine si Aaron kung masaya na ba siya sa buhay niya ngayon. Kasi kung di lang siya alalay, malamang high-ranking knight na siya. Nagulat si Aaron, at nagtaka kung anong trip ni Urine at biglang nagtatanong ng ganon. Maya-maya, hinarap na ni Urine yung Marquis sa opisina nito. Binulyawan ni Willington ang anak. Tawagin mo kung ama, pag tayo lang, masyado kang formal, parang di tayo magkadugo. Awkward na sumang-ayon si Urine at tinawag siyang ama. Agad siyang tinanong ng Marquis tungkol sa teknik na ginamit niya sa laban.
Hinalughog na daw niya ang buong archives pero wala siyang makitang anuman na konektado sa teknik na ginamit ni Uranie. Sabi pa niya, 1 buwan pa lang nagte-training si Uranie, kaya paanong matututunan niya ang ganoong skill sa kakarampot na panahon. Pinilit ng Marky si Uranie na umamin, pero alam ni Uranie na wala siyang balak sabihin ang totoo. Buti na lang, may handa na siyang palusot para sa mga ganitong sitwasyon. Kaya nag-imbento si Uranie ng kwento na may nakita siyang isang libro habang naghahalungkat sa mga archive ng pamilya, para daw mas astig yung training. Dinaldal niya na may libro daw na out of nowhere, biglang nahulog sa kanya galing sa pinakataas ng shelf. Ang weird, kasi blanco daw yung cover, pero may kakaibang drawing na nakaukit. Sabi ni Uranie, wala siyang pake kaya deadma lang siya sa libro, pero pagbukas niya, boom! May ilaw na sumabog sa mukha niya. Tapos doon, may kung anong pumasok sa isip niya at pagkatapos, bigla na lang nag-vanish yung libro. Na-shocked si Marquez sa narinig niya kaya agad niyang kinonfront si Ur. Expected na to ni Ur. Siyempre, siya may gawa ng palusot. So, ang paliwanag niya, yung grimoire daw, parang USB drive ng magic. Doon daw nilalagay yung mga teknik gamit yung power ng isang Yungsi. Sobrang OP na mage. Naniwala naman agad si Marquez sa anak niya. Kasi ba naman, yung archive nila, punong-puno ng libro na, galing pa sa mga ninuno nila at kahit si Marquez, di niya kabisado lahat ng laman nun. Tapos, sabi ni Marquez, kay Uranie, sinwerte ka raw, tadhana na yan kaya mo nahanap yung libro. After nun, sinabi ni Marquez, kay Ur, sige na, tutuparin na niya yung usapan at di na siya kukulitin sa pag-eespada. Tapos, para doon sa isa pang promise, yung hiling, tinanong siya ni Marquez kung anong trip niya. Bigla ba namang humirit ng isang bagay na ikinaloading ng tatay niya? Sinabi niya sa AirPods niya na, ang bet niya ay yung pwesto bilang tagapagmana. Ayun, na mental block yung tatay niya. Napansin ni Uranie yung reaksyon ng AirPods niya, kaya tinanong niya kung di ba kayang ibigay yung gusto niya. Sabi naman ng tatay niya, kaya naman daw niyang ibigay. As in, carry niya. Kaso, nahalata ni Uranie sa mukha ng AirPods niya na may iba pa tong iniisip at alam niyang nag-aalangan si AirPods kasi alam niyang sakit lang to sa ulo niya. Daming tao sa teritoryo nila ang siguradong aangal sa desisyon, lalo na yung si Kina. At dahil alam niyang mahihirapan ang tatay niya, sinabi na lang niyang, sige, pass muna siya. Hi, salamat naman, sabi ni Marquez sabay thank you kay Uranie. Ang totoo, wala namang talagang pake si Uranie sa pagiging tagapagmana. Kasi kung siya yun, buong araw siyang didikit sa tatay niya para mag-aral kung paano magpatakbo ng lugar nila, na ibig sabihin, wala ng freedom. Imbes na ganon, mas trip pa ni Uranie na magpalakas at mag-adventure sa mundo. Kaya tinanong ulit siya ng tatay niya, kung ano na lang yung ibang hiling niya, since binawi niya yung una. Sinabi ni Uranie sa AirPods niya na balak niyang gumawa ng sarili niyang squad ng mga knights. Gulat si Marquez, tapos sinabi pa ni Uranie na balak niyang isama sina Aaron at Clyde sa grupo bilang mga knights niya. Dahil hindi naman to kasing bigat ng pagiging tagapagmana, gina agad si Marquez sa hiling ni Uranie. Si Uranie naman, nagbaw sa tatay niya. Bilang pasasalamat, tinanong naman ni Marquez si Uranie paano siya hahanap ng bagong butler kasi lahat ng mga butler ngayon, may amo na. Sabi naman ni Uranie, may bet na siya, at yun ay si Peru, yung taga-kusina. Ang gusto ni Uranie, palabasin na si Marquez ang nag-assign sa kanya, hindi na siya yung namili. Si Marquez at tinanong niya si Uranie kung may problema ba, pero sabi lang ni Uranie, chill, AirPods, explain ko mamaya. Kaya si Marquez, di na lang namulit, at hinayaan na lang. Kasi parang tumataas yung bilib niya sa anak niya araw-araw. Lumalabas na yung closeness level nila, umakyat sa 74%. Kahit si Uranie, na-shock na tumaas yung closeness nila, pero inisip na lang niya na baka dahil anak siya ni Marquez. Anak. Biglang sinabihan ni Ur sina Arin at Clyde na parte na sila ng night order niya, kaya wag daw silang papetex-petex sa training. Sa pag-ensayo nila. Tapos, ipinakilala niya sa kanila yung bagong alalay, si Peru, at sinabing si Peru na raw ang bahala sa lahat ng trip nila. Pero bago yan, nagkausap na pala sina Ur at Aaron tungkol sa bagong setup.
Itong si Yor, umamin kay Aaron na si Peru pala ay isang espiya, kaya pala siya ang ipinalit bilang butler. Si Yor, binunyag niya na pinadala si Peru ni Nakina at Kerox para itumba siya. Halos malaglag ang panga ni Aaron sa narinig niya at kinuwestiyon niya kung bakit hahayaan ni Yor na dumikit-dikit si Peru gayong gusto pala siyang idedo. Kulang na sinabi ni Yor kay Aaron na wala siyang dapat ipag-alala kasi sa kanya lang naman daw nakikinig yung si Peru. Sa ganoong diskarte, napapayag din ni Yor si Aaron sa mga plano niya. Balik tayo sa meeting, biglang nagtaas ng kamay si Clyde, may tanong daw. Nang payagan siyang magsalita, tinanong ni Clyde kung bakit wala silang vice captain, lalo na't ang angas ng pangalan nilang Night Order. Siyempre, ang isang vice captain ay dapat yung sobrang lakas. Para kay Clyde, hindi raw bagay si Aaron sa grupo nila, kasi ang liit-liit daw nito at mukhang lampa. Bago pa siya makadagdag ng kuda, sumingit na si Yor, sang-ayon na ang vice captain ay dapat malakas. Para matapos ang usapan, sinabi ni Yor na mag one-on-one na lang sila. Aba, wala pang ilang sandali, si Creed ay tumba agad kay Aaron, na shock ang loko. Habang nakahandusay sa sahig, tinuruan pa siya ni Aaron ng leksyon sa pag-espada. Sabi niya, masyado daw kasing basic ang mga tira niya, kaya madaling basahin. Imbes na mapikon si Clyde, sinigurado pa niya sa dalaga na tatandaan niya ang payo. Dahil panalo si Aaron, sinabi ni Yor na desidido na kung sino ang kapitan. Nagulat si Peru nang gawing leader ng Night Order ni Yor si Aaron. Nagpalakpakan naman ang lahat para kay Aaron at di nagtagal. Pagkatapos, umalis na si Peru para mag-asikaso ng hapunan. Nang mapansin ni Yor na medyo malayo-layo na si Peru, trip ni Yurinan na itry, yung bago niyang teknik parang telepathy, ganun. Pwede niyang kausapin yung target niya sa isip lang. Kaya ayun, tinawag niya si Peru, at bigla itong natigilan. Lumingon-lingon siya, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagtawag ni Yor. Halos mabaliw na si Peru hanggang sa sinigawan siya ni Yor, dahil para na siyang ewan. Tinanong ni Peru kung ginagamitan ba siya ni Yor ng black magic, pero paliwanag ni Yor, simpleng communication magic lang daw yun. Dito na nagsimulang maghinala si Peru na iba klase si Yor, dahil hindi man lang ito tinatabla ng lason at ang weird pa ng mga teknik niya. Sabi ni Yor kay Peru, bahala siyang maniwala sa kung anong trip niya, basta ang mahalaga, tinanong niya kung handa na ba yung lason na pinapagawa niya. Sumagot naman si Peru na handa na raw. Ang lason pala ay tinatawag na snake mine, at galing pa ito sa 100 ulupong. Kahit na magaling si Peru, halos sumuko na siya sa paghahanda nito. Tuwang-tuwa naman si Yor na ready na ang lason, at sinabihan niya si Peru. Nalagyan ng sandamakmak nito yung chirin soup na kanyang hihigupin. Nanginginig sa takot, sinunod na lang ni Peru ang utos ng amo niya. Noong gabing iyon, na-realize ni Yor na mula nang makuha niya ang pangatlong star, parang bumagal ang pag-level up niya dahil hindi na tumataas ang internal energy niya sa bilis na gusto niya. At dahil hindi niya alam kung kailan sasabog ang gulo sa mundo, naniniwala si Yor na oras na para umalis siya sa Marquisate. Kaya naman, kinausap niya agad ang kanyang ama. Sinabing aalis muna siya saglit. Tinanong naman siya ng tatay niya kung gaano siya katagal mawawala. At para di siya paghinalaan, nagdahilan si Uranie sa tatay niya na mawawala siya ng 1 linggo. Ang Marquess naman, G lang, tutal masipag naman daw mag-ensayo si Uranie, pero kinwestiyon siya kung anong gagawin niya sa mga bantay. Binara ni Uranie ang tatay niya. Sinabing kaya na niya ang sarili niya at di niya kailangan ng buntot. Umalma syempre ang Marquess. At sinumbatan si Uranie tungkol sa posisyon niya sa pamilya. Sinubukan pang mga tuwiran ni Uranie na di kailangan ng escort kasi diyan-diyan lang naman siya sa mga kalapit baryo, pero pinutol agad siya ng tatay niya. Sabi ng Marquess, naging sobrang delikado na raw ng mundo at kahit medyo nag-level up na siya, praning pa rin ito na baka may lumason sa anak niya. Si Uranie, alam niyang di uubra ang palusot sa Marquess kaya nag-isip na siya ng plan B. Pinalabas ni Uranie sa tatay niya. Nasusunod na lang siya, para wag na itong mag-overthink. Nagustuhan naman ng Marquess ang narinig at tinanong ang anak niya, kung kailan ang alis niya. Sabi ni Uranie, sa loob ng 2 araw. Dahil dun, sinabi ng Marquess na siya'y mag-aayos na ng mga bantay, pero wala talagang balak si Uranie na hintayin yun dahil ang plano niya ay
mapupuslit na kinabukasan. Tinawag ni Urinen si Peru sa kwarto niya at sinabing may lakad siya, kaso wala siyang datong, kaya kailangan niyang hiraman si Peru. At ubili pa si Peru, pero nung naramdaman niya yung nakakakilabot na aura na bumabalot sa katawan ni Urine, bumigay din siya agad. Tinanong ni Urinen kung bitbit pa rin ba niya yung subspace pouch niya. Si Urinen kasi, namataan na dati ang supot na yun sa kanya. Tila, yung subspace pouch ay yung classic item sa mga fantasy novel, at ito'y isang mahiwagang bag na kayang magkasya ng halos 1 toneladang gamit. Walang nagawa si Peru kundi ibigay ang subspace pouch niya kay Urine. Siyempre, dahil dito, tuwang-tuwa si Urine na, di na niya kailangang magbitbit ng bagahe. Pagkatapos, inabot ni Urine kay Peru, yung bunton ng tuyong dahon na pinalabas niyang antidote. Sabi niya kay Peru, isa itong buwang supply ng gamot para sa lason sa katawan nito. Ginalingan pa ni Urine ang pag-arte, sinabing isa siyang katiwalang mapagkakatiwalaan, dahil doon. Pinangakuan niya si Peru na ibibigay niya ang permanenteng lunas sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nag-iwan lang ng sulat si Urina. Saka nag-alahaw din. Akala niya'y wala ng istorbo sa pagtakas niya, hanggang sa napansin niya ang isang matandang hardinero na may mabigat na aura, na nagmumula sa katawan nito. May naramdaman siyang di tama sa matanda, pero di na niya pinansin at dumiretso na sa lakad niya. Maya-maya lang, nakarating na si Urina sa tore ng Mahika. Pumasok siya sa loob at nang tanungin ng attendant kung anong kailangan niya. Sinabi niyang gagamit siya ng warp. Tinanong siya ng attendant kung nasubukan na niya yun dati, at sinabi niyang hindi pa. Ipinaliwanag ng attendant na mayroon silang parang mileage points, tulad sa mga airline. Ang attendant, tinanong si Urine kung saan ang punta niya at sinabi niyang sa Castillo O. Dahil sa sobrang layo ng lugar, sinabi ng attendant na 50 ginto ang bayad. Pagkasabi ng presyo, pinabayad na siya agad at pinapirma sa tiket. Si Urine naman, inasahan ng mahal talaga ang bayad, pero buti na lang at sapat yung perang nahuthot niya kay Peru. Si Urine ay nagdesisyong gumamit ng pekeng pangalan at pinili ang Polon, ang gamertag niya sa mga online game. Pagkatapos niyang mag-rehistro, dinala si Urine sa kwarto kung nasaan ang warping machine. Sinabihan siya ng attendant na oras na. Makarinig siya ng katok, ibig sabihin, nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Umakyat si Urine sa makina at nagbuga ito ng parang flash ng kidlat. Ilang saglit lang, andun na si Urine sa pupuntahan niya. May sumalubong agad sa kanya na isang attendant at sinabi na nasa Au Castle na siya. Halos di makapaniwala si Urine, wala man lang siyang naramdamang kahit ano. Sabi naman sa kanya nung matanda, nasadya raw talagang ganun, kasi dinisenyo ng Tower of Magic yung warping machine para magkaroon ng tinatawag na warping sensation. Warping sensation? Seryoso, natawa na lang si Urine sa pangalan. Naisip niya, baka siya pa ang nagbansag niyan imbes na isang mas astig na pangalan tulad ng Ride Comfort. Sabi na lang ng attendant, good luck, at lumabas na si Urine mula sa Tower of Magic. Nasa Asai Castle na ngayon si Urine. Sa western region malayo sa kung saan siya galing. Grabe, ang itsura ng lugar. Sobrang iba sa bayan niya, at ang daming tao. Pero wala siyang pake diyan. Dahil ang sadya niya talaga ay yung eskinita ng mga panday. Nagtanong-tanong siya sa mga tao sa paligid at itinuro naman sa kanya yung daan. Nagsimula ng mag-ikot si Urine sa mga eskinita pero wala, di niya makita yung hanap niya. At dumidilim na, pero sabi niya, sige, last na to, at buti na lang, may nakita siyang pandayan at pumasok siya agad. Tinanong niya, yung bantay kung may kilala siyang Unicorn Forge. Sagot naman ng lalaki kay Urine, wala raw. Ni isa mang may ganoong pangalan sa lugar nila. Napakunot noo tuloy si Urine. Akala niya, baka mali yung nabasa niya, pero habang nag-iisip siya, biglang nagsalita, yung lalaki na yun daw sana ang ipapangalan niya sa shop niya. Pagkarinig nun ni Urine, ginamit niya agad yung creator's eye sa lalaki. At boom, nalaman niyang Gyrenau pala ang pangalan nito at isa siyang alamat na panday. Napangisi si Urine na parang nanalo sa laro. Alam na niya, sa wakas, nasa tamang lugar na siya. Kaya si Urine ay nagsabing patingin ng mga gawa niya, at pumayag naman si Jiren. Habang chine-check nila yung mga armas,
biglang tinanong ni Urinen si Juro, kung kamusta yung negosyo niya. Umamin si Juro na di pa raw ganun kalakas yung skills niya, kaya napunta siya sa Tagong Eskinita. Ang totoo niyan, yung mga customer daw, tingin-tingin lang tapos walk out agad. Dahil walang benta, inamin ni Jiren, na di niya alam kung hanggang kailan pa siya aabot. Tapos, napansin ni Yurini yung mga espadang nakasabit sa pader. Yung isa, ay isang wind spirit sword, may basbas ng wind spirit na si Sylph, kaya ng espada na palakasin yung attack speed, movement speed, at agility mo. Yung isa naman, Flame Spirit Great Sword, ito namang espada na to, ay may basbas ng isang lesser fire spirit, si Salamander. Pinalalakas naman nito yung stamina, lakas, at endurance. Tinanong ni Urinen si Jiren kung siya ba ang gumawa ng mga yun, at oo siya. Pero, ang tingin daw niya, pagkatapos niyang gawin, epic fail daw ang resulta. Naging sobrang bigat daw kasi ng mga espada, na kahit yung mga malalakas na tao, di kayang buhatin. Kaya ayun, walang bumibili. Pero pagkasabi niya nun, alam na ni Yurini, na hindi kasalanan ni Jiren yun. Bumigat lang yung mga espada kasi mga, di karapat-dapat yung humawak. Ang totoo niyan, yung espada, ilalabas lang yung tunay na kapangyarihan niya sa tamang may-ari. At dahil alam to ni Yurini, sinabi niya kay Jiren na, bibilhin niya yung mga espada, na ikinashock ni Jiro. Akala kasi ni Jiro, mga basura lang yung gawa niya, pero alam ni Uren na yung dalawang espada, ay tamang-tama para kina Aaron at Clyde. Pero hindi pa dyan natatapos, may iba pang treasure na hinahanap si Yurini. Bigla, tinanong ni Yurini yung panday kung may mga luma at kinakalawang siyang armas. May isang tumpok si Juro at inilabas niya lahat. Nagtaka si Juro kung bakit gusto ni Yurini. Mga yun kasi para sa kanya. Mga basura na lang. Sakto sa plano ni Urinen ang lahat kaya ngiting tagumpay siya. Dinukot niya ang kamay niya sa lalagyan at kinuha ang isang punyal, sabay sabi kay Juro na trip niya to. Nagtaka naman si Juro kasi, hindi naman siya ang gumawa ng punyal na yon. Napulot niya lang yun sa bodega at wala siyang kaide-ideya kung paanong napunta yun doon. Nagulat si Jiren nung sinabi ni Urinen na kukunin niya yung punyal kasama ng mga espada. Naisip tuloy ni Jiren, na mga palpak na gamit lang pala ang habol ng isang to. Sinabi ni Jiren kay Urinen na bigyan na lang siya ng 2 gintong barya at ibibigay na niya ng libre ang punyal. Tuwang-tuwa si Urinen na nakalamang siya, pero siya lang ang nakakaalam sa tunay na halaga ng sandatang hawak niya. Doon din nag-sink in sa kanya, hindi lang pala yung mga armas ang pakay niya, kundi yung mismong panday. Si Urinen naman, inalok siya ng deal, isara na lang daw niya ang shop niya at sa kanya na lang magtrabaho, tutal, aminin na niyang hindi maganda ang takbo ng negosyo niya. Natulala si Jiren sa alok at hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa sobrang bigla. Inamin ni Jiren na sumagi na sa isip niyang magsara pero hinding-hindi niya inasahan na may ganitong offer na darating. Dahil doon, naisip ni Yurini na oras na para magpakilala ng formal sa panday. Ipinakilala ni Yurining ang sarili bilang ang walang talong sibat na tagapagtanggol ng timog. Pagkatapos niyang sabihin yung titulo niya, binanggit niya ang tunay niyang pangalan. Si Juro ay parang binuhusan ng malamig na tubig nang malaman niyang kaharap niya ang anak ni Maris. Agad-agad siyang lumuhod at humingi ng tawad kay Yurini, sinasabing hindi niya akalain na isang maharlika ang tatapak sa basurahan niyang shop. Pinapatayo ni Yurining ang lalaki, pero ayaw nito at nagpumilit na sabihin ni Yurining ang gusto niyang sabihin habang nakayuko ang ulo niya sa sahig. Nung na-realize ni Yurini na wala siyang magagawa, nagsalita na lang siya. Pagkatapos marinig ang lahat ng sinabi ni Yurini, tinanong siya ni Jiren kung bakit naman niya tutulungan ang isang tulad niya, at ang sagot niya, simple lang, may talent ka kasi. Gulat na gulat si Joro nang marinig yun mula kay Yurini, dahil hindi niya kailanman nakita ang sarili bilang isang talentadong panday, lalo na't araw-araw siyang sinisermonan ng maestro niya. Sinabi ni Urinen na nilibot na niya ang ibang mga pandayan, pero ang shop ni Juro ang talagang kakaiba. Tinanong siya ni Juro kung bakit, at sinabi ni Yurini na dahil sa puso. Ipinaliwanag ni Urinen na nakita niya kung paano niya buuin ang mga sandata at ang sobrang dedikasyon sa bawat detalye. Dahil dito, sinabi ni Urinen na isang araw, magigising na lang siyang isa ng alamat. Ito ay
Isang bagay na inimbento lang ni Uranus sa isip niya, pero umasa siyang kakagatin to ni Jiro. Swerte niya, kumagat nga, at sinabi ni Jiren na susunod siya sa kanya. Pagkatapos, nabanggit ni Jiro na iba pala si Urine sa mga chismis na naririnig niya, tungkol sa kanya. Naisip ni Urine na ito na ang tamang oras para magpakitang gilas sa panday. Pinanood ni Juro habang si Urine ay tinusok ang daliri gamit ang punyal at inutusang, gising. Yun pala, ang punyal ay ang relikya ng 1,000 anyo, si Agnes. Halos malaglag ang panga ni Juro nang biglang lumutang ang punyal na may puting aura na bumabalot dito. Ang panday ay nagsimulang magtaka kung anong kababalaghan ang nangyayari. Yun pala, ang sandata ay isang maalamat na espada na may sariling isip, at dapat, ang bida ang makakakuha nito. Tinanong ng system si Urining kung gusto niyang gumawa ng kontrata kay Agnes, at ang sagot niya ay, game. Noon din, ang sandata ay naging parang tubig, at mula sa loob nito, may lumabas na boses ng babae, na humihiling. Para tiktikan kung sino yung lakas loob na gustong kumontrata sa kanya. Walang paligoy-ligoy, binanatan ni Agnes si Urine, kesyo wala raw siyang kwenta. Agad namang, nagets ni Urine na pikon si Agnes kasi wala siyang masagap na mana sa kanya. Pagkatapos siyang okreyin, kinwestiyon siya nito kung paano. Niya nalaman na nandun siya at lalo na yung spell para pakawalan siya. Chill lang na sumagot si Urine, sinabing narinig daw niya yun sa isang dakilang propeta. Siyempre, palusot lang ni Urine, yung propeta para maging kapanipaniwala, yung kwento niya. Pero kahit sinabi na niya yon, itong si Agnes, hindi pa rin naniniwala. Tingin niya nagsisinungaling siya. Di niya matake kung bakit mag-aaksaya ng laway yung propeta sa isang nobody na tulad ni Urine. Hinamon ni Agnes si Urine. Tinanong kung alam ba niya ang kayang gawin ng sandata at, oo naman. Sagot niya, sisiw lang yung tanong, siya nga yung utak sa likod ng lahat. Dinitalye ni Urine na kayang mag-split ni Agnes sa dalawa, isang main body at isang secondary body, na parang dalawang magkaibang armas. At yung bawat katawan, kayang mag-transform sa kahit anong weapon na maisip ng may hawak sa kanya. Sa kasagsagan na ng original na story, yung bida, espada't kalasag ang gamit. At kahit maligaw pa yung isang katawan, lagi yang gumagawa ng paraan para bumalik sa main body niya. Pagkatapos ng lahat ng yon, sinabihan ni Agnes si Urine na tigilan na ang pag-aasam sa kanya kasi gagana lang siya. Gamit ang mana, pero sakto, tinuro lang siya ni Urine at sinabing, ang daldal mo. Bigla na lang, si Agnes, naging singsing at binalot ang daliri ni Urine. Ang ending, nagawa niyang paamuin si Agnes kasi yung martial arts niya ang pumuno sa kakulangan niya ng mana. Tinanong ni Urine si Juro kung gaano katagal siya mag-iimpake. Sabi naman niya, mga 2 araw. Sabi ni Urine, magkita sila sa tapat ng Ashok Castle pagkatapos ng 2 araw, tanghaling tapat. Maya-maya, habang naglalakad-lakad si Urine sa kalye, bigla niyang nakabanggaan ang fiancé niya. Parehas silang gulat, at tinanong agad ni Ilya kung anong ginagawa ni Uran sa lugar na yon. Parang gustong lamunin ng lupa si Urine nang makita niya si Ilya. Sa lahat ba naman ng tao, siya pa yung huling ine-expect niyang makita doon. Itong si Urine. Agad na realize na parang pamilyar yung eksena dito rin nakilala ni Ilya, yung bida sa original story. Biglang pumasok sa isip ni Urine, na mukhang nag-iba na ang ihip ng hangin sa kwento habang pinoproseso pa niya lahat. Si Ilya naman, kinulit-ulit siya kung anong trip niya sa lugar na yon. Tawa na lang na nerbyoso si Urine bago sabihing napadaan siya para maghanap ng panday. Sabi ni Ilya, dami naming panday sa pamilya. At umuo naman si Urine, pero sinabi niyang gusto niyang humanap ng sarili niyang tao. Sabi pa ni Ilya, sana raw tinulungan na lang niya kung nagsabi lang siya agad, pero kinontra siya ni Urine, sinabing hindi na kailangan, kasi nahanap na niya yung the one para sa trabaho. At saktong-sakto, bigla na lang sumulpot si Juro sa eksena. Pinakilala ni Urine si Juro sa fiancé niya. Pagkatapos nun, yung squad leader ng mga bantay ni Ilya, si Must, tinanong siya kung sino yung kausap niya. Nung sinabi niyang si Urine, para siyang na-stroke. Biglang nataranta si Must sa harap ni Urine. At nagpakilala hanggang sa kulang na lang, sabihin niya, yung blood type niya. Binate rin siya pabalik ni Urine, pero kahit di pa yun nagsasalita.
alam na ni Urine kung sino tong kaharap niya. Hello, siya kaya ang may akda, kaya kilala niya lahat ng karakter sa kwento niya. Itong si Urine, alam na isa lang siyang extra na may galit sa mga dukha. Sa pagkakatanda niya, dapat iba ang mangyayari. Sa part na to ng nobela, may isang nakahood na character daw dapat ang haharang kay Must sa daan habang naglalakbay sila. Tapos, iinsultuhin ni Must yung tao, pero biglang lilitaw yung bida. Magsisimula sana ang bakbakan, pero biglang eksena si Ilya, para awatin sila. At doon magsisimula yung Romeo and Juliet drama nilang dalawa. Tapos nun, yung bida. So ayun, sinamahan niya si Ilyas sa gitna ng gulo at sa totoo lang, sinagip niya ito mula sa bingit ng kamatayan. Kasi naman, di niya mahanap-hanap yung hero para humingi ng tulong, kaya na-realize ni Euryzes na wala na siyang choice. Kailangan niyang iligtas si Ilya bago pa ito matepok. Tapos, biglang tinanong ni Urinen si Ilya, kung saan ba ang punta nila, at ang sagot, may mga chismis daw na may umaatakeng orc malapit sa Asu Castle. Mukhang yung mga orc ay dumadami, kaya si Ilya at yung tropa niya, inutusan na i-delete yung mga yun. Sakto, humirit si Yor ng pabor kay Ilya, na kung pwede, pa-escort naman daw siya. Si Ilya, shocked, di makapaniwala, tinanong niya kung anong trip at bakit gustong sumama. Chill lang na sumagot si Urine na gusto niya lang ng experience sa bakbakan kasi trainee pa lang siya. Bukod pa dun, sinabi niya kay Ilya na gusto niyang makita kung gaano ito kalakas. Binalaan naman ni Ilya si Urine na delikado yun, pero si Urine parang walang pake at sinigurado sa kanya na kaya niya sarili niya kahit mukha siyang lampa. Pinag-isipan muna ito ni Ilya sandali at nang siya ay nakapag-decide, inutusan niya si Musk na bigyan ng kabayo si Urinin at yung kasama niyang panday. Umalma agad si Musk at sinabi kay Ilya na hindi sila nagpipiknik. Ayaw niyang maging pabaya sila, kahit pa ang haharapin lang naman nila ay mga ordinaryong orc. Dinagdag pa ni Musk na wala siyang ma-feel na kahit katiting na mana galing kina Urinen at sa panday. Tuloy lang si Musk sa pagrereklamo hanggang sa nagseryoso na ang mukha ni Ilya at sinabing utos niya yon. Ayun, wala nang nagawa si Musk kundi sumunod na lang. Halatang bad trip, pero wala siyang magagawa. Habang nasa biyahe sila papunta sa kanilang destinasyon, sinabihan ni Ilya si Urine na wag hihiwalay sa tabi niya dahil delikado yung pupuntahan nila. Sinigurado naman ni Urine kay Ilya na para siyang anino na susunod sa bawat galaw niya. Magkaangkas pala sa iisang kabayo sina Urine at Jiren, at sinabihan ni Urine yung isa na kumapit ng mahigpit sa kanya. At ayun na, ride na sila papunta sa target location. Nang marating nila ang pinaghihinalaang lugar, sinabi ni Ilya sa team niya na maghihiwalay sila sa mga grupo ng tiglilima para hanapin yung village ng mga orc. Siya ay nag-warning na wag silang aatake kapag nakita na nila ito. Gusto niya, umatras sila at magpaputok ng signal flare. Dahil doon, nag-split na ang tropa. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, tinanong ng isang knight si Ilya kung anong plano dahil padilim na. Si Ilya naman, sinabi na wala nang magagawa kundi umuwi muna at ituloy na lang kinabukasan. Bigla, boom, may nakita silang signal flare sa ere, pero teka, may isa pang sumunod. Tapos di nagtagal, 4 na flare na, yung nasa himpapawid. Si Ilya noon ay nagsuggest na puntahan nila yung pinakamalapit na flare, yung nasa kanluran. G naman agad yung squad niya, pero pagdating tila doon, yari na. Lahat ng sundalo, dedo na. Na-shock si Ilya sa itsura ng mga bangkay. Isa sa mga sundalo niya ang nakapansin na wasak yung mga armor nila, kaya napaisip sila kung anong klaseng armas ang tumama sa mga ito. Inutusan ni Ilya na dumiretso sila sa timog para i-check yung mga sundalo doon. Pagdating nila roon, naabutan nila ang parehong nakakakilabot na eksena na nakita nila kanina. Lahat ng sundalo, tepok na naman. At isa sa mga kabalyero ay nagsuggest na puntahan na nila yung susunod na lokasyon. Sumang-ayon si Ilya, pero biglang pumigil si Urine, sinabing wag muna silang gagalaw. Sa ngayon, nagulat si Ilya sa sinabi ni Urine, iniisip kung anong ibig sabihin nun. Itinuro ni Urine na yung mga orc ay hinuhunting pala yung mga sundalo nila at lamang na.
Sinabi ni Urining kay Ilya na dehado sila sa bilang at wala silang pag-asang manalo. Ang gusto ni Urine, magpaputok sila ng signal para mag-regroup yung mga natitirang sundalo. Sakto naman, isa sa mga pinagsisigawan ng mga sundalo si Urine, pinatatahimik siya kasi isa lang daw siyang nobody. Sa kanya pa sinisi ng mga kumag-ang nangyayari ngayon. Habang nagkakagulo, minura din si Uragonast sa parehong lugar. Dahil dyan, na bad trip ang mga mambabasa at sinabihan ang bida nating pabida na ang kupad daw kumilos, nang marinig ni Urine ang mga sundalong kausap siya. Nang ganun, biglang umatake ang PTSD niya. Habang daldal pa rin ng daldal yung isa, sinabihan siya ni Urine na itikom ang bibig. Bago pa man makapalag, tinamaan na siya ni Urine ng isang atake, kaya ayun, laglag siya sa kabayo. Sinabihan siya ni Urine na alamin ang lugar niya. Manahimik kung nasaan man siya. Napilitang sumagot ang sundalo kay Urine na parang ito ang boss niya dahil hindi na siya makagalaw. Pagkatapos, sinabihan niya itong manood lang at tumingin. Itinaas ni Urine ang kamay niya at biglang nakagalaw ulit ang lalaki. Sa original na kwento, si Ilya ay hindi nakinig sa bida at ginawa lang kung anong gusto niya. Pero ngayon, gustong makita ni Urine kung may magbabago ba sa pagkakataong ito. Tinanong niya si Ilya kung ano na ang desisyon niya. Nakakagulat, pero kumampi si Ilya kay Urine at inutusan ang mga tauhan niya na iputok agad ang asul na signal flare. Gusto niyang magtipon ang lahat ng tropa kung nasaan sila. Ginawa naman ng mga sundalo ang utos at pinaputok nila ang mga flare sa ere. Nagsimula namang asikasuhin ng mga sundalo ang mga tumba nilang kasama habang ang panday ay lumapit kay Urinen para sabihing ang angas niya. Sabi pa niya, napasunod daw ni Urinen ang mga bagay-bagay ayon sa gusto niya. Pero para kay Urine, wala lang yun. Tinanong niya si Urine kung makakarating ba ang mga sundalo, pero sinabihan siya ni Urine na karamihan sa kanila ay hindi naaabot. Tila alam na alam ni Urine ang ginagawa niya at nag-aabang lang pala siya sa totoong bakbakan na paparating. Bigla, may isang sundalong humahangos na dumating, sinasabi kay Ilya na kailangan na nilang tumakbo. Mukhang takot na takot ang sundalo, para siyang nakakita ng multo. Sa likuran nila ay may isang hukbo ng mga mukhang sangganong orc. Yung dami pa lang nila, sapat na para manayo ang balahibo ng mga sundalo. Humarap si Ilya kay Urinin at nagsorry, kasi mamamatay na raw sila at kasalanan niya ang lahat. Sakto namang sinabi ni Urinin kay Ilya na, chill ka lang. Walang mamamatay. Kasabay ng pagsabi niya niyan, naglakad siya palapit sa mga orc na ikinagulat ni Ilya. Naguguluhan si Ilya habang pinapanood. Si Urinin na lumapit sa mga orc bago tawagin si Agnes. Sinabi niya dito na oras na para subukan ang pinagpraktisan nila. Nitong nakalipas na 2 araw, inutusan ni Urinin si Agnes na gumawa ng mga iron bullet at sumunod naman agad si Agnes. Tila, isa itong teknik na nakuha ni Urine matapos ma-unlock ang 3 bituin ng 10,000 lason na katawan, pero hindi pa niya ito nagamit kailanman. Ang tawag sa skill ay Black Iron. Naglalabas ito ng mga nakatagong sandata na punong-puno ng inner strength sa pamamagitan ng pagpapasabog ng mga Black Iron Bullet. Ang kailangan lang para dito ay isang Black Iron Bullet. Pagkatapos ay pinatira ni Urinin ang bala sa mga orc at lumapag ito sa gitna nila ng walang epekto. Kaya ang tingin ng mga orc kay Urina ay parang nagpapatawa lang siya. Bigla, sumabog ang bala, at ginawang tinapay ang bawat orc na naabot nito. Nagulat ang mga natirang orc nang makita yun, pero hindi pa tapos si Urina sa kanila. Pinabalik ni Urina ang bala at inilunsad ulit. Sa pagkakataong ito, tumagos muna ito sa mga orc bago sumabog at durugin sila. Muling pinabalik ni Urinin ang bala, at si Ilya naman ay nagtanong kung ano ba yung binabato niya. Sinabi ni Urine na ang tawag doon ay Black Iron Blast. Ninitian lang ni Urine si Ilya, at nangakong ikikwento na lang niya ang detalye tungkol sa sandata mamaya. Sa 2 sunod-sunod na atake lang ni Urine, malaki na agad. Nalagas ang mga orc, kaya si Ilya, parang sinapian, feeling siga. Sinigawan niya yung mga tropa niya. Ano pa tinatanga-tanga niyo diyan? Gina. Walang patumpik-tumpik. Sabi niya, kayang-kaya natin to. Ubusin na yang mga natitirang pangit. Tapos ayun, si ate mo Ilya, nag-beast mode na. Sugod. Arangkada siya, tapos yung mga alipores niya.
Sunod lang na parang mga tuta. Si Ilya, wapak. Tinapyas, yung ulo ng isang orc na parang naghihiwa lang ng papel. Yung mga sundalo niya naman. Gaya-gaya putumaya. Ginawa din, yung trip niya. May isang orc na nakahalata. Ay, dehado na tayo dito, mga pre. Kaya nag-try siyang tumakas. Takbo sana, kaso biglang bugs. May pader daw. Akala niya pader, yun pala isang dambuhalang pulang orc. Grabe yung vibe, parang final boss. Walang sabi-sabi, hinawakan nung pulang orc, yung ulo nung tatakas sana tapos pinisa na parang kamatis. Siyempre, yung mga sundalo at yung ibang orc doon. Sa pwesto nila, kulang na lang mag-CR sa salawal sa sobrang takot. Paano ba naman, yung halimaw sa harap nila? Ang laki-laki, yung pulang orc, sobrang laki na. Yung mga ordinaryong berdeng orc, parang mga garapata lang sa tabi niya. Tapos yung hawak niyang sandata, kasing laki ng building. Tall, pero si Urin, chill lang, di man lang nagulat, parang alam na niya yung script. Hinihintay na pala niya yung A-list na pulang orc, si Karuda. Gets na ni Urin na yari silang lahat. Maliban na lang kung one-hit KO nila si Karuda. At kailangan mangyari yun ngayon na. As in, now na.